Yo, what is up, YouTube world? This is your boy, Tiny Montana. Alam nyo namin at nanonood kayo ng Montana TV. At ito ang Season 4 ng Ray My Bar, kung saan kumukuha kami ng tiga-apat na linya mula sa anim na mga random rap artist at ipaparate natin to sa guest artist natin for today's episode. Ang guest artist natin na makakasama sa isang masayang kwentuhan at magre-rate ng mga linyang yan ay isa sa mga OGs ng OPM rap. Pare, binibigay ko sa inyo ang kalahati ng grupong legit misfits na nagpasikat ng mga kantang Jabonga, Traffic, at kung ano-ano pa. Pare, Mighty Joe Young, aka Dash Calzado. Let's get it! Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo naman tayo na sa Montana. Boy Tiny Montana. Boy tayo ni Montana. What up, it's Boy Tiny Montana. Yo, magandang gabi mga tol. Tayo ni Montana. Yo, what up? So, let's go, let's do it! Salute. So, ayun, Kuya Dash Calzado. Kamusta po? Mabuti naman, Tiny. Ikaw na. Tagal Ah, na tayo hindi usap eh. medyo Dito. hindi ko na maalala kung kailan nga tayo huling nagkita ng personal. 2 years ago, I think, or a year ago. I think it was at a party. Yata. SB. Probably. Yeah. So ayun kuya, itong season 4 kasi, pinaghahalo ko na yung mga new generation ng mga rap artist at siyempre Yeah. yung mga legend, mga OGs natin sa OPM rap. Mhm. So ayun, kuya dalhin mo naman kami ng konti sa memory lane at gusto naming malaman kung paano nagsimula, paano ka naging hip-hop? Kasi huling huling kausap ko kay Kuya Dash, ikaw daw ang, pinakamagandang eksplanasyon 'pag sinabing lahat ng elements ng hip-hop. So so Wow. yun yung sinabi ni Kuya Med Misaya. So kuya, Mm. simulan natin sa pinakauna. Paano ka na-inlove dito? Paano mo na-discover at paano ka naging hip-hop? I think nung time na yan, it wasn't even, for me, the word hip-hop didn't even exist pa eh. But then I started watching yung mga shows like Dance 10. Mhm. So nagsimula lang siya sa the form of b-boying lang, yung mga pop locking, yung mga ganun. So napapanood ko siya sa TV dito nung maliit ako. And then syempre yung music, na ano ako yung attention ko, tenga ko dun sa music na yun. Kasi yung mga, ano pa nun yung mga electro-funk na mga planet rock, yung mga pum, pum, mga ganun eh. So naus talaga yung mga ganun, yung mga, di ba? So dancer ka talaga nag-start? Not really. I was just watching as a young boy, you know, YB, YN, you know. So So parang gano'n lang tayo no'n eh. Panood ng TV, yung mga napapanood ko, ta's yung mga sikat na yung mga dancers no'n, sila Jerry Dignam, Darwin Tuason. So I would like emulate, ginagaya ko yung mga moves nila, yung mga strut, yung mga gano'n, yung mga tapos nauso na rin sa TV show, sa mga noontime shows, yung mga contest nila no'n. so kuya, So do'n question lang. po, yung mga ginagaya mong sayaw na 'to, hindi pa siya Hmm. tag noon as like, hip-hop dance? Wala pang gano'ng Hindi pa kasi the word hip-hop never even existed pa dito sa Pinas, but it was already coming up na rin sa US and all that. Kasi doon naman nagsimula ang kultura eh, 'di ba? mhm, Sa New mhm. York. So yung mga pinapanood mo kuya ng mga nagsasayaw na yun, mga foreign shows 'to, mga foreign TV No, shows? no, dito 'yan, lokal. Oh. So yung Kasi mga nga binanggit mong pangalan na yun kuya, mga Pilipino 'to? mga Pinoy 'to. Hmm. Oo, and, they're still here. Andito pa sila as we speak. So, props to Jerry Dignam, Darwin Tuason, Romel Canlas. Lahat ito yung mga pioneers. Si Jay Masta, isa rin dun si Jay Masta. Mhm, mhm. Oo, kasi may grupo siya dati, Info Clash, yun. Info Sila class, sila mga Big dance group Bopis. 'to? Yeah, mga grupo ng mga eto sila kasi dumadayo sila sa mga ano, eh, like, sa Subic, Mhm. sa Angeles, sa Pampanga, tapos dito naman sa Manila sa PICC, tapos sa dating Quad, sa Glorieta, Glorieta. nung open air pa siya. So may mga battle sila mga ganun nun, eh. So dumadayo-dayo sila. So dun na lalo nagse-spread na yung ano, consciousness na nung hip-hop. About b-boying pa 'to nun? B-boying talaga. Dun lahat halos kahit si Diego nga nag-umpisa yan dancer, eh. Mhm, mhm. Bago siya nag-ano, eh, oo. So, yun talaga yung naging foundation namin. Oh, okey. Pero kuya ano, ah, prior sa mga gano'n, mas may access ka Yeah. that time sa, let's say, show business,
mga Ah, yung mga TV shows kasi nga because of your dad, tama? yeah, yung dad namin siyempre was a choreographer, dancer, Mhm. director din. So, na-expose na kami at a young age. Nakikita na lang dinadala kami sa mga studios like sa GMA, RPN9, yung mga gano'n. Nakikita ko si Nora Honor, sila lahat. Si Kuya Germ siyempre. Mga yun nung bata pa ako, parang nasa Star Trek ako, eh, parang overwhelmed ako sa surroundings ko. Sabi ko, "Ano ba 'to?" Sabi ko. So, dun tayo na-expose sa, So safe to say the first exposure na na nangyari sa'yo dito sa culture na unti-unting nade-develop that time ay, sa pagsasayaw talaga muna? yeah, oo. And then I saw rin sila Francis M dun and sila Andrew E sa Dance 10. Ilang taon ka nito, kuya? I think I was, 82, 83 to. So, 10 years old, ganun, 10. Batang-bata ka pa pala nun 'no? Yeah. So kuya, yung Dance 10 ito ba'y parang mga ASAP gano'n? Para siyang gano'n ngayon? Parang gano'n siya pero it's located sa kunwari club, yun ang ano nila setting. Kasi Setup it's, nila. parang dance contest nga, eh, tapos it's hosted by Ryan Fuentes at saka si Mike Montserrat. And so, sila yung ano, eh, partner sila yung host and all that. So, tapos yung mga contestants siyempre Yeah, yeah. mga katulad sa LDA, mga ganyan. So, may crowd so parang siguro yung nakikita mo ngayon na may background ng mga crowd tapos nasa dance floor, Mhm. tapos may DJ din sa parang gano'n. So, pretty much, yeah, that was the setting. So kuya, if you were 10 years old nung mga panahon Hmm. na 'yan, kailan talagang masasabi mong tinry mo na siya talagang mag-B-boy at what age na po nun? Kasi, I Maybe think when I 10 was years old, yeah, parang gano'n. sobrang young nun, eh. Oo, I think I was grade 4, grade school dito, hindi pa sa Canada. Kasi lahat na 'to nangyari na nung nag-Canada na ako dati Mhm. kasi do'n lang exposed. Pero dito kasi siyempre nauso pa yung mga noontime shows, Yes. nauso pa siyempre kasikatan ni Michael Jackson, yung mga gano'ng contest, Thriller, tapos yung breaking na yung mga Strat, gano'n. So, yun. So, sa school, ginagawa namin sa mga school activities 'pag may mga Christmas party, gano'n. Okay, okay, Sumasayaw-sayaw kami. gets. "There's So, no stop in us," gano'n. mga ano pa yan, mga funky-funky pa yung mga music niyo? Funky-funky pa, oo, yung mga gano'n, yung mga, Aha, aha. mga Usually yung gano'n. nagsasayaw yung isang step lang tapos lahat sumasayaw na, eh, 'no? Parang Yeah, mob. oo, oo. Nag-worm pa nga ako yung worm, eh, yung more, yung gano'n. Kaya mo pa yun ngayon, kuya? Eh, Eh. tignan natin. Iba, eh, So, iba, eh. ilang taon ka nagpunta ng Canada, kuya? I think I was 11. So, Up that was 84. until what age? I think till mga 13 or 14. So, bumalik ulit ako dito after nun. So pagpunta mo So, ng I went to Canada, school there. Mm. mas na-introduce ka na sa siguro existing Yeah, na yung hip-hop na yun? ganda, eh. Sabi ko, "Wow." Then I started seeing hip hop. Hip hop. What is hip hop? And then all I knew was rap, breaking, breakdancing, ganun pa, eh. So at a young age na na-expose ako. Again, naalala ko at a mall sa Edmonton, there was this parang cipher. And I saw it from the second floor. Pagdungaw ko, dami mga b-boy. Like all sorts of, different races, colors, man. Yes, White, yes. black, Latino, Indian, lahat. Ingay na. Sumali ka Nakakita, doon sa bilog? kumang, oo. Talagang, So bumaba ka gano'n. dun, kuya, pagdungaw mo, bumaba ka dun? Hindi, eh. Siyempre pinapanood ko ang ganda ng view ko, eh, Aha, nakagano'n ako, aha. wow, wow. Pero I tried going pero ang dami talagang tao. So siyempre it was, parang ano siya, eh, attention grabber rin siya, eh. Yeah. Oh, and then So plus siyempre may security. So sabi ng mga security, "Up, up, break it up, break it up." so parang ano, parang yung mga time na yon ay parang mob lang talaga siya, hindi siya parang Yeah, organized type? it was like pretty much a mob. Like parang, "Tara, dito tayo. If you want Mhm. battle, dito tayo. Name the place, name the time, dito tayo, tara." Or even sa school, outside, gano'n. Eto pa yung mga naglalatag ng mga parang linoleum, mga vinyl type, Mga eh, 'no? volume, gano'n. Minsan Mhm. 'di na nga, eh. Sige tara, kahit sa semento, bang, bang, bang. Okey. So, So, yun nga. yung introduction mo naman sa rap music,
Dahil din na Ah, dun nung nag-Canada ka na yeah, rin? na. Because I started listening na to like Run Hmm, DMC, yan, LL Cool J, Curtis Blow, mga gano'n. Because I was watching this movie, Breakin', tapos yung Crush Groove, which started, of course, Run DMC, LL Cool J, yan, lahat ng mga old school ano groups and then mga artists. So, doon na ako oh, lalo na-expose pa. okey. Started buying mga tapes, gano'n. Yan. Meron pa nga ako yung ano, parang how to break dance, may poster pa nga siya. Tapos yung nandun pala sa poster na yun, nandun si the guy from ano, Fast and the Furious, the bald guy, Vin Diesel. Oh, At dancer one pala point, siya? Vin Diesel was a B-boy din. Oo, so Oh, nag-ano rin siya, parang model-model. So may instructional poster siya that came with the tape. So yun nandun, mga Tour de France na ano, tugtog yung, tapos yung Melly Mel, Grandmaster Flash, ganun. Mga ganun tugtog. okey kuya, then you went home tapos pag-uwi mo Yeah. dito, siyempre yung mga age na yan pa-college na yan, eh. So Not really. I attended high school here. Yeah. Because it hindi. was grade school, and then I Aha, attended 1 year of junior high, which is grade 7, and then mhm. umuwi na ako dito. Tas dito mo siya tinuloy yung Yeah, schooling dito ko mo? na tinuloy yung high school ko. Mhm. Nung time naman, nung high school naman ako, nag-iba naman ako ng ano, form of music naman, genre. Ano naman yan kuya? Man, nag-punk ako tsaka new wave. Oh, Yeah. okey. But I was still listening to like L Cool J, Beastie Boys, yun na yun. Beastie Kapanalan ng Boys. yan. Kasi Beastie Boys, medyo halong punk at saka rap eh, di ba? So, Mhm. mm. So, yun na yung, you gotta fight, then for your right to Mhm, mhm. party. Time na yun. So yun, naano ako expose naman ako sa punk music. Kasi mga pinakinggan ko na rin, parang halos ano, um, yun, Then paano mga, paano mo siya na-realize na, babalik ako dito sa gusto ko talaga 'tong hip-hop, parang gano'n? well, because dito pa kasi nung time na yun, hindi pa masyadong ano pa eh, Mhm, to expose. Na-expose na lang nung napanood ko na si Francis M. okey. Plaza 1899, Loveliness, yun na. Yung si Willie Rebelde pa yung The nagdo-drums eh. drums, mhm. Oo, di ba? Yun, sabi, parati ko pinapanood rin yun, Loveliness dati. 87 yun, di ba? 87, 88, no? So, yun, talagang sabi ko, okay, may nangyayari na pala rito. So ano, paano paano ang ano, paano ka nag-transition into, um, ikaw na yung as an artist na? Paano yung siya nangyari from you being a Ah, student nung pagdating mo dito? Were you well, fast forward discovered naman, or with the help of your dad, paano ba 'to? no, not really. Ano ko rin, sariling ano ko din 'to, eh, like Aha. effort din na maghanap at ano kung ano yung nangyayari. Pero nangyari na 'to nung I went back again to Canada, and dun lalo namulat na talaga ng husto. Kasi may edad ka Kasi na nun, eh. Kumbaga yeah, I was mas ano ka na, 15, eh. oo, 16 na ako. So yeah, I was pretty much still kasi nung time na yun nagbe-BMX ako, nagse-skateboard, so yung lifestyle music medyo gano'n, punk, Yeah, new yeah, wave, yeah, yeah, yeah. gano'n, gano'n. So nung nag-Canada na ako ulit nung 88, nung umuwi ako, dun naman. So nagse-skateboard pa rin ako ano, tapos may skate park dun na malapit sa tinitirahan ko sa tita ko. Opo. 'Pag ano siya, 'pag during autumn, tinatanggal nila yung tubig. So naging parang siyang wade pool yung ano, eh, mga ano, parang mini ano, Ramp. marami nagse-skateboard dun, eh, may malapit lang na skate shop dun. Ang daming tumatambay dun, halo-halo. Mhm. Ta's may hip-hop, may mga ano. Ta's meron akong nakita isang negro, Public Enemy na t-shirt, nagustuhan ko yung shirt. Sabi ko, "Ang ganda nun, kasi yung logo 'di ba, yung may bullseye, Yeah. 'di ba, Public Enemy. Kung okey yung t-shirt na yan, ah." So sabi ko, inano ko, so yun na. Nag-research ako kasi may library kami sa Edmonton na puwede kang manghiram ng mga types of music, tape at saka CDs, gano'n. Hindi, Oh, wala pala, tape at saka vinyl, hindi lang plaka. siya basta libro. Oo. So meron siyang section ng mga rap. Uy, Sabi ko, "'To okey 'to, dito yun, ah." Sabi ko, Big Daddy Kane, Public Enemy, KRS-One, yung mga gano'n. Eh, basta lahat, hinihiram ko. Eh, may tama-tama may record player yung tito ko, ang kapatid ng mami ko. Do'n ako tumira, do'n ako lumaki sa kanila, eh. So, pinahinggan, sabi ko, "Okey 'to, ah." Ta's nire-record ko na siya sa ano, sa tape, lahat ng mga ano ko, hinihiram ko. So yun, so ano do'n siya, ako kumbaga na-expose ulit. parang nire-record mo siya para hindi mo na siya laging hihiramin, meron ka na, kumbaga parang gano'n? Yeah, oo, meron gano'n, gano'n, gano'n nangyayari. So,
After that, siyempre trabaho ako kasi at 16 puwede ka naman rin magtrabaho. So, Hmm. nagtrabaho ako sa McDo. Diba? Keep it real, man. I worked at McD's. So, Ano yun ta's, dun ka ba nag-rap, nag-start mag-rap o no, pag-uwi no, na di ulit pa naman. dito? Kasi I haven't met any pa, eh. Nung time na nag-school ulit ako siguro ano na yun, junior high na, mga grade 9 na ako, going to senior high. Doon Mhm. marami akong kakilala, dami or all sorts. Mga taga Trinidad, mga Jamaica, El lahat, Latin ano, lahat. Mhm. Pinoy, Cambodian, Chinese, halo-halo. Pucha, sabi ko, iba na 'to, eh. High school na 'to, eh. Mm. Iba na ano 'to, Parang nandiyan real world, parang gano'n. mag-e-end na diyan, eh. "What's up, love? What's up, Crip?" Mga tayo, oh, shit, ganito pala rin sa Canada, may mga gano'n rin. Uh-huh. Kasi when I saw colors, I'm like, "Oh." Sabi ko, "Okay." So, So I got exposed na ano. Kuya Dash, yung nung nag-Canada ka, work, and school at the same time, Yeah. then at what age ka bumalik ulit dito? 1999, yun na yun. Yun nakita ko naman ulit si Kiko. Kasi I watched parang sa isang Betamax tape na pinadala sa amin, na yun nandun yung mga TV shows at lahat. Nakita ko si Francis. Mhm. Tapos yung beat pa niya yung Funky Cold Medina pa, eh. Tapos nagra-rap siya. Mhm. So, "Oh, wow!" Sabi ko, "Ngayon pala nangyayari ngayon sa Pinas." Sabi ko gano'n. Pero kuya, yung Tapos kay Kuya Kiko nito, kilala mo lang siya dahil ano or nagkaroon na rin ng chance na ma-meet mo siya dahil sa yung sa access mo nga sa mga shows? oh, yeah, that's how I met Kuya Kiko because of ano, access sa TV5 ko pa nga siya na-meet sa isang parang TV show, yung kay Pops Fernandez pa. Because Okey. at that time, my dad had a business running a TV station sa Naga, sa Bicol, Mm. called PBN TV5. So ako yung parang employee runner, tagapagano ng mga Betamax tape. Hmm. Tapos dala pa sa Peña Francia Tours. Tapos shoo! So yun ang ginagawa ko. So biro mo from Novaliches, ano sa Mm. Cubao. So napaano ako, napadung ako, tinignan ko sa loob na parang door. Pag dito, ano, nagre-rehearse sila Francis. Mhm. Yung time na yun, yung panahon ng Rap is Francis ang pa niya. Yeah, yeah, yeah. Oh, wow, Francis M. Oh, tapos wala, kinapalan ko lang yung mukha ko. Lapit ako sa kanya, sabi ko, hindi pa ako si Dash nun, Aha. ako pa si John. Kasi Ikaw pa John si din ako. sorry? Hindi pa ako si Dash nun. Ano pang So, pang pangalan ko pang na yung ano ako kasi nun John, pero ang ano ko John. Parang hindi naman John? yung John, medyo bata pa, eh, pantoto yung Yeah, John yeah, dun, yeah. eh. May t-shirt pa ako nun, John. So ngayon, dun ko ikukuwento sa'yo kung paano ko nakuha yung Dash, Ayan, sige. ayan. So ngayon, kapal mukha ako, sabi ko, "Hey, my name is John." Sabi ko, "I'm a big fan of yours, man." "Oh, hey, what's up?" Sabi ko, I don't know, you might know my dad." "Who? Lito Calzado." Sabi ko, "Oh, wow, yeah, direct." Sabi yung gano'n. So, yun na yun, from there, "Oh, yeah, yeah." Tapos wala na, fanboy na. Pumupunta na ako sa mga mall shows nila sa SM North, yung mga gano'n. Pero Okey. tinotropa ko muna yung mga dancer, sila yung mga Spindikit. Spin Yan, dikit. sila Willie, sila Itoy, sila Pong, yun. Tapos yun, papanood ko sila 'pag may mall show, yun. Siyempre nandun lang ako sa side, nood-nood lang ako. Hanggang sa pagtapos na yun, tambay-tambay tapos uwi na. So, laging laging nanonood ka ng, mga shows ni Kuya When I Francis get a M? chance, when I get a chance naman 'pag kung meron siyang Okey. so So, paano yun kuya? Paanong a casual listener, to a fan, then yeah. you started doing your own shit. Paano paano po yun? Paanong nag-start siya? Well, nung time na yun na nga, ah, bandang 92 na, tapos all the time lang I would just go around kasi nung time na rin yun na ano din ako sa mobile disco, yung mga Yeah. ano, yan, dun na rin ako nagsimula din. Natuto ako mag-DJ, natuto ako mag-ano, kasi ang dami kong mga dalang plaka nun talaga, eh. Sabi ko, nagdala ako ng mga plaka dito, gusto ko matuto mag-DJ dito. Kasi do'n sa Canada hindi masyadong ano pa, eh. So, at least dito may access talaga. Eh, tamang-tama may kababata ako, so malaki na yung kaluluwa niya, wala na siya dito. Pero meron siyang mobile na, yun nga, pumunta kami sa mga debut, mga gano'ng parties, yung mga Street gano'n. parties, Meron din, pero mas ano kami sa ano, eh, mas exclusive kami sa mga debut, debut. mga birthday parties na ano, Mhm. private gano'n. So, tapos natuto na maghawak-hawak ng mic, MC-MC, nagkasama rin akong umi-MC-MC din. Actually ngayon ano na siya, eh, radio jock siya pero ano na lang ako, nagvo-voice over na lang siya, voice talent So, na lang. parang you spin the deck ta's ikaw na rin nagha-hype, parang gano'n?
Di naman pa nung time na yun meron naman kaming DJ, pero ako siyempre time na ako lang yung taga-ano lang, sa mic lang talaga. Kasi nung time na yun natututo pa lang ako mag-spin, Mhm. oo. So ano pa ako nun, Oh, yun umpisa yung lang bigay sinabi ni Kuya Med Misaya na nag-DJ ka muna bago ka naging ah, MC talaga. oo. So yun ang mga humble beginnings ko na lahat ng mga craze ng mga records, putya dala-dala ko, yung mga mirror ball, yung mga lights, sisiksikan kami sa jeepney, gano'n. Yeah, man, Classic, gano'n. classic. Pero masaya kasi yun yun, eh. So, Tsaka sige, hindi ko sige. pa iniisip may bayad pa kasi ano lang ako, eh, parang, hey, parang ano lang, For the love experience. experience. Yeah, oo. Okay. Shit. So kuya nung paanong I assume nung nag-aaral ka mag-DJ, mag-setup Hmm, ng mga mobile, yes, then eto yes. dito na rin yung introduction mo sa MCing naman? Yes, yes. O kasi aside from meeting Francis din, na-meet ko na rin of course si Andrew. Okay. Paano kayo Both nag-meet ways ni na Kuya Drew? nag-show siya sa Heartbeat, meron siyang parang concert niya, every yung time nung Humanap Ka ng Pangit, ta's kasama rin niya baseline posse Pase. nun. Oh, so maaga ko nun, hapon kasi gabi yung show, eh, pero Ano andun 'to, ako. para manood lang? Yeah, kasi I was there to just really watch the show. Ako pa naunan dun tapos nakita ko naalala ko, eh, may kasi naka-park yung kotse namin, yung kotse ng dad ko kasi may driver. Nakatambay lang kami buong hapon ta's maya-maya may humarang nito na Prada na puti, eh, pagbaba, oh, si Andrew E. Hmm. Baba ako, "Hey bro, yeah, I'm here to watch the show." Sabi, "Oh, sige, yeah, yeah, yeah." So may pasok na siya sa ano kasi magsa-soundcheck na yun, eh. So siyempre di bawal, eh. So dun lang, naghintay kami hanggang gabi hanggang magbukas na yung Heartbeat. Ang aga Heartbeat mo. 'to, Heartbeat na disco, oo. Hindi pa siya KTV, Talagang diskohan talaga 'pag every Saturday nung time na yun, dun puntahan ng mga heads. So yun, that was 91. So yun, punta ako. Mhm. Perform na siya, perform niya yung mga nasa album niya, eh. Yeah. Medina, Humanap Ka ng Pangit, Mas Gusto Mo Siya, yung mga gano'n iba pang kanta. So siyempre, unang nag-headline baseline yung, "You're basura, saan mo itinapon? Ka na ba?" So mga gano'n. And then nung andun na. After the show, yun, kinamayan ko sabi, "Hey," I think I asked for an autograph and then that's it. So yun na yun. That's actually my first engagement with Kuya Drew. Mhm. Then, to um, nine kailan nabuo ang Legit Misfits, by the way? nabuo nga legit 1993 pero dun na tayo papasok na tayo. Yan, So mhm. nakapag na ako, nakapag-Japan na ako. Actually nag-work ako sa Japan sa Oslo. Okey, okey. Not ashamed of that, man. You can talk shit about me, but fuck it. I stand my ground. I made my money. Di ba? So, doon lalo pa ako na ano, kasi ang dami kong mga nabili mga CD, gano'n, gano'n. Nakabili Yeah. ng lahat. Nandun yun, eh. Pero wow. Uwi ako noong 92 yun. Doon na ako tumatambay na started meeting yan sila. Then na-meet ko si ano, si Boom, si Kuya Boom, Mhm. nung nag-guest siya sa show ni Kuya Francis. Sa Japan? Sa Word Up. Hindi, dito. Dito, okey. Oo. May radio program si Francis nun yung Word Up. Mhm. So, Sabado yung 6 to 9. Tapos nagge-guest din siya ng mga artist, local. Eto ba yung sa So, Power 108? hindi pa, wala pa Wala yun. pa yun, okey, It's 1990s pa yun, 91 to 92. okey. Going to 93 na. So, mga bandang year na yun, 93. Kasi kakauwi ko lang galing Japan no'n, Mm. December. Oh, it's 93 na yun. I started hanging out with peoples and all that, friends ng mga balikbayan and all that. And then yun na nga, narinig ko na on my way na going sa station kasi I would bring yung mga records ko, eh. So, kasi si Francis ang tinutugtog niya mga plaka din talaga, tsaka CDs din, pero mostly plaka. So, nung yun nag-link up kami ulit, sabi niya, come to the station." Sabi niya, "Okay." Tamang-tama nung papunta na ako, nasa taxi na ako, naka-ano yung radyo sa 89 DMC, tamang-tama narinig ko na ini-interview na sila Kuya Boom, 'yan. Punta na ako dun. Yun, dun ko na na-meet sila Boom, sila Mhm. Jeanie, si Diego, saka yung
kapatid ni Kuya Bon, si Ate Lani, tas yung Sorry DJ kuya, na si Kuya Jun. si Diego ay, artist na that time? Oh, dancer pa siya nun, dancer lang siya. Hmm, So okey. nung boom pa sila, hindi pa Kulay, si Diego matangkad yung buhok niya, parang May gano'n, parang yeah. kid and play. Oo, kasi dancer siya nun, eh. So yun, from there yun, dun na kami nag-meet. So tama-tama sabi ko, "Hey, I'm from Canada." Tama-tama si Boom's from Canada. So we kinda, you know, uh, hit it off well na, gano'n. Then I started hanging out with Boom and them, sila Diego. Si Diego naging ano ko na. Naging close kayo? Yeah, yeah, yeah. And then tama-tama sila Francis M would go to La Boom, sa studio, and that's how everything kind of, and then of course Masterplan din, Yeah, yeah. because yeah, I met already na sila Masterplan, sila Bush, sila Johnny. Um, Then, parang napag-usapan lang na parang buo kayo ng rap group or something, well, gano'n? not yet pa, eh, kasi at that time, they were still doing shows as Boom, but then medyo nag-iiba na, eh. Kasi ako kinuha nila ako as an artist, meaning I ano ko, eh, I draw din, eh. I do Mhm. graphics and all that. So they came up with the parang mga t-shirt stuff na ano. So we were doing uh, this thing called pros and cons. So parang it's like Philippine lifestyle, tapos yung mga ano about safe sex, ganun. So I would draw things, may mga pinapano sa akin, pinapagawa. Okey. Then nalaman na lang siguro nung ano na magbubuo na ng Kulay. So medyo parang na-out si Diego in the picture because iba na yung vibe, eh. So Dancer, eh, medyo nalungkot si Diego, pero sabi naman ni Boom, "Hindi, huwag kang mag-alala, bubuo tayo ng grupo." Tamang-tama yun. Eh, nagsusulat ako, eh, nag-aano na rin ako, eh, Yeah, yeah. you know, mas malawak na rin. Like what you said, yung sinabi ni Kuya Med, yung ano ko pagdating sa ano, talaga sa hip-hop, because I had a lot, Uh-huh. you know, records, tapes, CDs, So nung tumatambay na kami nila Diego sa office ng dad ko, kasi may bungalow type kami na ano, eh. So yung office dati kasi ano kami, nag-aano kami ng promotions, Yeah. entertainment center, Mhm. mga Japayuki. That's why I got the gig sa Japan. Yeah. So from there, we started hanging out sa studio. Kasi may studio kami, not studio na ano recording, pero Uh-huh. studio, dance studio. Dance studio, yeah. So kasama niya yung mga b-boy rin namin na naging ano rin namin, partner na nung Misfits crew. Sila Badjao, sila Tanik, lahat yung mga yan. Lahat galing sa ano pa yan, Bloomington, Tondo. Shoutout sa mga tropa natin dyan, mga utol, mga OGs din. So doon na, nagkaroon na ng bonding. So doon na Okay. namin nabubuo tunay legit Misfits. Pero hindi So pa namin tinawag legit Misfits yeah, kasi yeah, that's nung, gonna be the next question kuya, eh, yes, yung exactly. who came up with the name? Boom. He saw it in a parang floppy disk kasi nung time na yun, we were just making ano out of yung keyboard, yung Ensoniq. Alam mo yung ginagamit ni Kanye Yeah. na parang Ensoniq ano, yan. So that's what he had. So meron dong floppy disk na nakalagay illegitimate misfits. Sabi niya, hey, this would be a good name. Tapos parang napakahaba, illegitimate misfits. Ang dami syllables. Mhm. Sabi na, yeah, let's call it, take out the ill and just call it legit misfits. Oh, di ba? Legit misfits. Oh, 4 syllables. Okay, Yun. okay. Pero medyo ano pa rin, it was still hard to pronounce ng mga tao kasi Oh, yeah, this yeah. means nabubulol yung mga tao, eh. Kasi parang Ano dati, this eh, this means this? pagka may group or anything parang, one syllable lang, eh. Oo, 'di Yung ba? O Mastaplan, one or two lang siya or yung kagaya 2 nun syllables na yun, Mastaplan. Ito, or legit kulay, mis 'di ba o parang gano'n, kulay, 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 like one word lang sila, gano'n. word lang, oo. So, Nag-agree kayo agad na, "Sige, legit misfits na lang." oh, sige kasi it sounded good. Mhm, Tapos yung may ginawa, bago muna namin ginawa yung Jabonga, yung ginawa muna namin first song was Funky One de la Cruz. Because mhm. nung time na yon, sobrang sikat yung Soul Assassins. Yun nga yung Solas. Cypress Hill, House of Pain, Funk Dubious, lahat. Mhm, So lahat ng mga time na yun, yung mga Lords of the Underground, lahat, yun na yung naging ano namin. Onyx, mhm. yung Slam, that. So doon namin kinuha lahat yung vibe. Yun nga, yung palakpakan everyone for the funky one. So doon na. So Boom started making the beat. Siya ang And una then we niyong recorded. producer? Oo, siya talaga. Lahat ng mga beats na narinig mo dun sa first album and siguro sa second and third namin, it's pretty much his production. Duo Dun lang na rin ako, talaga kayo ni Kuya Diego dito 'no? Or hmm? duo lang Hindi, talaga kayo? dapat meron kaming isa na kukunin sana mag-audition. Kaso lang, it did not fit the vibe Ah, nung ano, kasi most of them were parang in a different ano, so we didn't really engage in a lot of
stuff na we're not really involved in. Mhm, So, mhm. it's totally different. Kasi mga iba, galing sa gang pero so ours was pretty much we just wanted to be different, you know what I Like mean? party vibe, parang gano'n. Party vibe then, yeah. But at the same time, of course, we were affiliated with, of course, mga OGs and, Uh-huh. yeah. Kasi, ako So, to be honest kuya na, naririnig ko na yung Jabonga nung bata ako. yeah. Pero, tapos hindi ko alam na kayo yun, tapos nawala na rin siya sa radar ko bilang sa edad nga Mhm. siguro. Then, narinig ko ulit kayo sa 100%. Yeah. Pero nakita ko pa, that was a live performance sa Mix. Oh, Oho. okay. Sabi ko, "Tangina ang ganda naman nitong kantang 'to, parang 100% gamit na So, yung 4 na elemento." so, Sabi ko Tila Puang. mm. Yeah. That was our fourth album. Yun na eto na, fast forward na tayo. So, we already done Yeah. albums with Octo Arts. And after that, I went back to Canada ulit noong 98. Mhm. Things started muna. Then, syempre, nung time na yon, nung 3 albums na yon, I became a father, you know. Doon na ako naging tatay na, may anak Hmm, na ako noon, si Gian. So, ayun, siguro nasa 30 na yung 30 years old na. 30. Pero, yeah, my son's already 30, turning 31 next year. So, pinanganak siya 96 eh. So, I was 23 at that time. Oh, Young dad, young ganun. dad. So, really all that, working hard, doing all. Because I worked for Boom na rin sa Vibe Station, during that time na. But then, me and my son's mom separated na. So, I decided to go back to Canada. Yeah. And, So pero hindi pa rin, kuya nung lumabas yung narinig ko yung 100% pang-apat na album niyo na yun? yes sir. That Wow. was actually na namin, kami-kami na yan. Self-produced na yun, kami-kami na ni Jay. Tapos may mga kasama rin kaming tumulong sa amin. Jet 62 Production, shoutouts to JC, Choff, and si Thomas Aguirre. Yeah. Kuya yung Jabonga ba sa first album ba siya? The first album yun, Sons of Lip. Ah, puwede mo ba So, kaming bigyan ng konting background, sa yeah. Jabonga? Kasi isa sa So major hit after, niyo yun, eh. oo, yun eh. That's Hmm. what put us in the map. So yeah, like I said, after na nung Funky Wandela ko, tinapos na namin yung first song na yun, which was sinubukan na naman namin, let's do a party vibe. Tama-tama, yung sa naming dancer, sabi niya, Tol, magandang salita yung Jabonga. Sabi namin, ano yan Jabonga? Sabi ni Boom, what's Jabonga? Kasi yun nga, Nag-exist na yung word na direct Jabonga bago niyo bang. gawing kanta? Or, Hmm. May kayo ang word na talaga nag-originate? Jabonga. Sa streets talaga, kalye. Salitang kalye yun, bro. So, So, para siyang modern kung sa ngayon, salitang blue bebang. internet, mundo, ganun. Pag sinabi mo Jabonga, okay, yun na yun. Bago pa may bembang, Jabonga na. Okey. Sige, sige. So, sabi, sige, try natin. Sulat kami. Una, mabagal pa yung beat. Tudum, pupum, dudugududun, tudum. Nakuha lang namin sa isang instrumento sa Funk 2BS. Jabonga, Jabonga, Jabonga. Okay, pwede. Tapos, dinemo namin, idalhin ko sa mga homeboy, okay, nagustuhan nila. Pero nga lang, nung time na yon, sumikat na yung Jump Around, Insane in a Membrane, Membrane, yeah. what the one, di ba? Insane in a Membrane. So sabi, oh shit, sabi ko, pwede to yata, masarap to. So nang tamang-tama, yung thought ni Boom, let's make it ganun. Yung BPM niya sa 100, 110, ganun. Mhm. Tapos yun na nga, binuunan niya. Tugpak, tutugpak, ten, 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 tungkek, tek, tek, tek. So yun na. From there, binuunan namin. So, yun yung naging carrier single nung album? Well, that's what the label was attracted to kasi ang ganda eh. Eh. So we started doing it. But before we were signed, we were already doing shows para mahasa na kami. So Boom would bring us sa mga, like, naalala mo yung mga Painig sa Pasig, Boom na Boom sa Boom na boom. Pasay. That was our first performance. Kasi it was DMC Philippines ang organized nun eh, sila Sir Jesse Gonzalez. Wow. So, siyempre, lineup mo, Basta Plan, Death Threat, or East Flava, tapos kami, bago pa, tapos kulay, di ba? Yun na yun, buo na yung kulay eh.
Oo. So nung time na yun inintroduce kami ni Boom. We got a brand new group out here. I produced them. Da, da, da. Y'all give it up for legit misses. Pasok ko sa kinakabahan kami. Sabi ko, putang ina, ano ba to? Uwi na First tayo. ever performance. Oo, nasa taxi pa nga lang kami papunta na ng ano, eh, Boom na Boom. Sabi namin, "Putang ina, halika na, uwi na tayo." Ano na ako, eh. Sabi namin ni Jeko, "Kinakabahan na ako." Sabi ko, "Tangina na, uwi na tayo." "Hindi, hindi, wag." Nung time na yun kalbo kami, Yeah. Onyx kami nun siyempre, Tsaka medyo skinhead. ano ka nun, eh, medyo chubby-chubby ka nun, eh. Oo, so parang Fat Joe, like I was Yeah, Fat yeah. Joe Big. Sabi ko, "Fuck yeah." Sabi ko. So, yun na yung nangyari. Ano Yung mga pagka kasama sa lineup nun, kuya? Yung nung album na nung kung nasaan yung Jabonga, ano yung mga tracks na nandun? Bukod sa Japonga yun ay Funky One De La Cruz, Rough, Move On, Who's the Criminal, Sons of Flip Hop, Air Chinelas. Air Chinelas, eh. At that time, 8 songs lang naman kasi. To consider it an So, album. yeah, that was considered an album, an LP. CD at saka ano na yun, time na yun. So yun na nga, Okey. we were signed na with the Octo Arts. And then, since 1 year lang namin inano lahat 'to, when it came down to recording na lahat sa studio, which was Green Hill Sounds, dito lang malapit, where I live sa New Manila. Nabuo namin in 1 week. And dun sa studio na rin yun, here's a little history for you guys and for you rin, Tiny. Same studio, at the same year na yun, at the same time, Francis M was working on Freeman. So we'd always bump into each other. Ooh. Dude, yeah. They had the big studio. We had yung parang, ginawa nilang ano eh, dati storage room, tapos ginawa nilang studio. Sundo kami sa maliit kasi nagre-record lang naman kami. Recording ano lang naman siya eh, booth eh. Parang ganun, audio, Mm. ano lang. Yung Yeah. kay Kiko, syempre, dahil nandun na yung mga, ano eh, banda niya eh. Tapos talaga ano kami, kukulitan kami. Sisilip pa yun sa amin. What's up, guys? Ganun yung what's up? Nangungulit. Oh, kulit kay Kiko noon, oh. Sabi niya, oh, yay, yay. Tapos pupunta rin kami sa studio, "Oh, what's up?" Tatambay-tambay lang gano'n. Sa abuti kami ng umaga na. Yun na yun. Wow. Parang Yeah, man. parang ano siya, masasabi mong kasi yung mga time na yun, hindi ko alam kung, fan claimed or talagang, yun yun. Parang yung sinasabi Yeah. na, ito yung golden days ng Pinoy hip-hop, eh, yung mga It was times the niyo. golden it was the goal kasi Master Plan, they were dominating. They Yeah. came up with their first album, which had Bring That Booty. Then nung time na yun, lumabas na yung second, which was Way of the Plan. Light the Ganja. Mm. Tapos siyempre, Death Threat, sila Beware, sila paring Ron. Nilabas na nila yung una nila, yung Gusto Kong Bumait. So, then they were working with other ano na rin, siyempre. Tapos at that time na, lumabas na rin ng Ghetto Dogs na eh. Yes. Ayun eh, sila ano na yan eh. Sila Pooch, yan, sila Foy, Uh-huh. Bad Poets, yun na, BB Clan, lahat na, yun na, naglalabasan na lahat. Kasi nga, Um, nag-guest pa nga kami sa ano pa, drive-by show eh. Oo pala, oo. Time na yun, yeah, oo man, So saya. ang chronological order nito, kuya, Yeah, from Kuya Kiko, Kuya Drew, then yes, Mastaplan, tapos kayo yes. na? No, actually, Death Threat. Yeah, Death, Death Trip. Pero I mean magkaka-batch kayo halos, eh, 'no? halos yes, oo. Oo. Yeah, Kasi yeah. nung time na yun eh. After, sobrang ano na nila, kasi ang lakas ng kanta eh. Bring That Booty, Here We Are, sa Masa. Tapos sa Death Threat naman, yung Gusto Kong Bumait, tapos yung mga iba pa nila naging nilabas pang kanta doon. Sa time na yun, sila pa ni Genocide eh. And then Yeah. yun na, 4H Flavor naman, yung Check the Hood, Check the Hood, Check the Hood. Yan. Sila Jug, Butter Flavor. Tapos yun na, kami na. Anong Nung mga nilabas na nung 94. nung time niyo na yun, kuya, ano ang mga challenges niyo bilang, Dami. artist? Kayo ni Kuya As an Jeko? artist, Yeah. oh, marami kaming pinagdaanan. Mga muntik-muntikan na kaming hinahabol na sa mall sa Recto, sa Isitan, Isitan. mga gano'n. Oo, mga frat boys. Hoy! Isa-isa, ano na sana ako. Sabi, buti na lang kasi yung lola ko namatay nung 94. Tapos meron akong lapel 19. Siguro Mhm. isang tropa doon sabi, "Oy, wag yan, wag yan." Pero nauna na yung mga kasama ko. Sila Diego nauna na. Pagpunta ko nun, sabi ko, "Hoy, ba't niyo ako iniwanan? Buwisit kayo." Pero yeah, those are, yan. And then of course, yung mga shows naman namin, pupunta kami ng Bulacan. Babas lang kami. May show eh. Punta ng Ah, Bulacan. Punta sa Tondo. Punta sa ano, kung saan-saan ba. Ano, dito rin sa mga lugar sa Quezon City. Pupunta kami ng Novaliches. Punta kami ng mga Project 4, Project 6, Project 8, lahat. Ganun. nagtu-tour na rin At talaga talaga, kayo? oo, kumbaga, yung training ground namin, talagang yun na yun.
Biro mo lahat kami isang grupo. Tapos siyempre nung 'pag mga shows like yung mga PUP, schools kung saan kami dinadala rin ni Boom, yun, Uso yun na yun rin sa dati 'no, kuya? Yung oh, napansin ko sa mga OGs, mga legends natin sa OPM Rap, mm. meron Yes, silang sir. laging may mga shows sa mga universities, eh, 'no? Oo. Kasi parang, ngayon kasi, parang hindi Mm. sinasabi nila yung rap music ay Yes, sir. hindi appropriate para sa school. Mm. Unless yung music mo ay mainstream na maayos yung lyrics, like Yeah, parang oo. gano'n, oo. Mm. Pero that Pero time sa yun St. James, mga nagso-show kayo dun sa mm. mga gano'n. Yeah. I mean, we did a lot of these ano, mga schools like Miriam nga, eh. Mhm. We did Miriam, Ateneo, we did, UST, halos lahat siguro ng mga schools, man. Oo nga, ang galing 'no? Yun lang alma mater ko pala hindi pa kami nakapag-perform kasi taga Trinity ako, eh. uh Trinity High School tsaka elementary, eh, Ayun ang malapit lang. pinakamalapit sa'yo, eh. Walking distance lang, eh. Yeah. Pero hindi nila naman lang kami inimbita mag-perform. Nakapag-Lourdes na rin kami. Mhm. Lourdes Mandaluyong, ewan ko QC dahil dun rin ako nag-aral. Sabi ko, ang dami na rin pala naming pinag-ano mga campus. Campus Mhm, tour nga campus yung tour mangyayari. 'no? Oh, nakapag-UP kami, yun sa Sunken Garden. Kung siya pinagmumura kami dun kasi yung mga time na, 'di ba, panahon ng mga punk metal, Yes, hip-hop yes. metal. Kaya, "Fuck you, mga tanginan niyo." Sabi, Isa "Ulul, sa tarantado kayo." isa sa mga challenges niyo rin yun 'no, kasi nung yung Oo, time na pero hindi ng lang punk kasi versus ako hip-hop. oo, kasi ako siyempre sabi ko sa'yo 'di ba, ang background ko rin punk, eh. Sabi ko, "Hindi niyo ako mag-aano diyan, tarantado mukha kayong mga poser kayo, mga wannabe kayo, ulul." Sabi ko gano'n. Gano'n pa kayo, "Oy, oh, punk's not oy, oh, tangina punk's not dead din, oh. Alam ko yan, Twisted Red Cross. Tanginan niyo, Dead Ends, kilala ko yan, mga yan, IOV, tanginan niyo, pinakikinggan ko yung mga yan." Mga pagano'n sila. Ginaganos ko sa mic, sabi ko, "Tanginan niyo, hey, shut up, kakanta kami." Then, eto na yung ano kuya, since parang ang nasabi sa'kin ni Kuya LJ naman, kayo-kayo yung, nasa umbrella ng, um, True Asiatic Tribe. Yes, oo. Kasi, tinanong ko sa Na-invite kanya yun, sabi ko kasi, "Kuya, hindi yun na talagang hindi ko alam, bakit alam ko siya, pero hindi ko alam ano siya." Parang gano'n, eh. it's samahan rin, it's like a brotherhood din, you know what I mean? And most of us have it tatted on us, like I have mine, like right there. Crazy Yeah. Attic Tribe. All of us have it, like from SBC to even Arrow has one, meron din si Arrow. Lahat kami naging ano na. Yan si Mike Sambahon, na siya mismo nag-tattoo nito. Yeah, okay. Oo, Pero the pero so explanation hindi that lang I got hindi the lang rappers din. May mhm. tattoo artists, may mga DJs din, may mga gano'n. Okey. So samahan talaga yung Crazy Attic Tribe. Okey. The explanation that I got from Kuya LJ kasi parang ang sinasabi niya, Masta Plan ang Oo, sila talaga nag-umpisa niyan, uh-huh. oo. Kasi galing ano pa yun, sa LA pa yung Crazy Mhm. Attic Tribe. Sila Tracer, sila Type, si Johnny Crush, yun na, lahat sila. So they pretty much solidified yung Crazy Attic Tribe dito. Because dito Asians naman, lang 'to. well, anyone can be a part of it. I mean, of course, because it's true Asiatic, Yeah. but then it's just ano lang. But then, yung time na yun talaga, kasi dami na mga balikbayan na nag-uwi yan. Siyempre, ang tambayan, Mega Mall. Yes. Balikbayan Tribe, Crazy Attic Tribe, lahat ng mga gangs nandun, you know, from BNG to all those, Satanas, lahat pati. Sabi ko, wow. And we were all just ano lang, wala, kulang tayo, Hanging out tambay lang. lang. Lalaro-laro lang ng Street Fighter sa ilalim ng ano, escalator. Tak, 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 ganun lang. Eto pa yung may skating rink pa sa baba 'no? Yung skating rink nandun pa mismo sa baba. Oo. Katabi lang niya yung bilyaran. Diyan, Mhm. diyan, diyan. Halos lahat, men. Halos lahat ng mga homeboys. Wow, nakakatuwang ano kasi yung mga sounds niyo, yan yung mga sound trip ng Yeah. mga kapatid ko, ng mga kuya ko dati. Mhm. Then siyempre nung pumasok na rin ako dito, unti-unti Yeah. akong na-inlove sa music, mas nag-dig deeper ako. Dun ko Mm. nga kayo nakita sa mix, yung Ganda, ganda. Sabi ko, "Tangina ang galing nitong kantang 'to, ang ganda." Tapos tumatak siya sa'kin, I don't know if it was you o si Kuya Diego, naka-jersey ng Kangol, yung brand, Ah, eh. Fubu? Kangol, eh, parang something or something o sa lyrics yata may nabanggit Yeah, na yeah. No, Kangol. no, no. Sa lyrics. Sa Which part lyrics, that? yeah, oo. Pero naka-FUBU jersey ka nun, tama. Naalala Yeah, ko, kasi nung oo. time na yun, yun na yung kaputukan ng Fubu mismo. Oo, oo. As in, yung legit talaga, yung Fubu.
Tapos sa Rockwell pa, sa power plant pa mismo yung unang tindahan. Si Chubby pa yung ano do'n, Aha, supervisor. Rest in peace, Chubby. Rest Walang in hiya peace ka, Kuya labas Chubs. din. Bakit pa? Kasi naalala ko Ito na bumili yung ako ng highlight. may nabili akong, bootleg lang na sa palengke na CD ng Legit Misfits. Yung inlay, it was parang nakatayo ka, ta's naka-jersey ka na FUBU, Ayun yun, tapos 100% yun, oo. merong ano pa, Na-bootleg din yun? sorry? Na-bootleg din yun? Yeah. Meron kang Ang parang galing. yung Oo, wristband na nandito, parang armband, oo, may gano'n ka pa na oo. FUBU. Sabi ko, "Tangina, ito yung napanood ko sa mix nung nakaraan, Binili ko siya kaagad. Oh, wow, Dun I nga didn't know. yung Kasi ang alam ko lang ng mga na-bootleg is yung I think yung first alam ko yung second, alam mo ba nasa monumento ako. Kasi tumira rin ako sa Malabon hmm, sa ano nga ng anak ko. Tapos siya may nakita akong tape, pink yung kasi ay yung ano niya, yung case niya, yung pink na parang plastic. mm. Tapos ilalagay mo lang yung ano sa loob. Sabi ko, second album namin 'to, Tingnan ko, magkano po 'yan? Ano lang po 'yan, 30. Mhm, 30. Sabi ko, sige po. Hindi nila Ayun. alam, Pero tape sabi ko, yun, tape yun. "Tape yun, tape Yeah. man." Yung sa'kin ano Tape ko siya, sa bangketa sa monumento. Mga CD na ano-ano dun. bootleg, oo. Oo, sabi ko, Sabi okey. ko, "Magkano 'to?" 35. Sige, bilhin ko na. 35. Ta's pinakinggan ko 'Di ba kaagad. sana binili ko na pero hindi na, wala ako masyadong pera. Sabi ko, pinakinggan ko siya. Sabi ko, "Tangina, ito nga yun, ito yung 100%." Ta's dun may lyrics na kangol, Sabi ko, may sapatos ako that time na kangol. Sabi ko, Okey. kaya tumatak siya sa'kin. Sabi ko, "Tanginang angas, ang angas." Ta's yun, 4 na elemento, kasi ng plaka para kumpleto. Sabi ko, "Tanginang Kumpleto. ganda, ganda nung track." Then ayun na, unti-unting mas na na ano ko na paano ba, mas na-introduce na ako sa music niyo lalo, Ah, yeah. napagtahi-tahi ko na, ganyan. Tapos there was a Mm. time, I don't know, siguro isa sa parang darkest, moment ng career niyo yun as a group na si Kuya Diego medyo nalihis ng landas ng kapiraso. Yeah, Aha. mm. So, nag-stop kayo nun? Yeah, yun nga, that was 98. Mhm. That was the first na nangyari na yun nga, so I took a sabbatical nga, yan nagbakasyon nga, bumalik ako ng Canada, work ulit ako, all that. Siyempre, providing din. So, pero nung time na yun kasi, kung paano ko siya nababalitaan yung mga nangyayari dito sa Pinas nun, there Yeah, was an online thing called Flip Hop Online. flip hop. Oo, Flip Hop Online. Yung parang mga unang tampay, siyempre dial-up pa tayo nun, Sabi ko, "Rush!" Ganun pa yung ano, That was after Mastaplan.com. No, actually that was medyo paumpisa na yung masterplan.com. Okay, okay. Oh, kasi pinromotan nila yan dito nung pag-uwi rin nila, Yeah, nung yeah. masterplan.com album yun yung third nila, So nung time na yun may Flip Hop Online, dun ako nakakapag-chat, mga kung sino-sino. Dun ko na-meet sila Jolo, sila Crazy Kyle na, Mhm. time na yun. Sila Art nandun, Art Strong, okey. Sabi ko, "Anong nangyari diyan? Anong ganap diyan?" Ganyan. So madalas ko nakakaano sila Art Strong, Tapos yan, na-meet ko na rin sila Jolo, who Aha. happens to be yung mga kapatid niya kasi, tropa rin ng kapatid ko. Kasi Okay. QC. Miriam, Tiza, sila Ateneo. So nag-form rin sila dun na dati may grupo yan sila Jolly, yung Flip Joint. So Okay. naging part rin yung kapatid ko dun sa ano, singer siya dun. Kaya kumbaga dun Oh. sabi kong gano'n. So Pa from there, yan sila Calixto, sila ta's yun na, umuwi na ako dito nun. Sabi ko, "Oh, kamusta na, saan si Diego?" So nagpakita na sa'kin si Diego. Nung time na yun nagtatrabaho siya sa I think Unilever or Unilab, parang gano'n. Okay. So yun, from nung time usap kami, sabi ko, "Oh, ano bang plano, gusto mo?" Sabi niya, "Oh, sige tara, tuloy tayo, gawa pa rin tayo." Gawin na natin ano pa Cebu. Kasi nung time na yun naman na yun, binubuo naman ni Koy yung Recognize. So Recognize album. tamang-tama, sige gawa tayo ng isang kanta para sa Recognize naman, legit. Habang nung time na yun, binubuo na rin namin yung fourth album. Anong anong kanta yung naisama sa Recognize? Yung Yo Miss. Yo Miss, Yo, Miss, 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 wag ka Miss. nang mainis. Mhm. Ako'y simple lang at di matamis. Yeah. That was from the second album namin. So, yung part sa verse ni Jeg, Yo Miss, please wag ka nang mainis. Ako'y simple lang at di suriman timan. Puso man ay buksan. Sige na at pagbigyan. So Eh, yun. Tapos ang nag-produce si Loki, of course. Shouts nga pala sa'yo, Loki the Boy Wonder. shoutout sa'yo, Yeah. kuya. Okay. Tsaka dun sa Fort na, dun na yun lahat nag-umpisa na lahat dun. So when we were doing yung mga tours with Recognize sa mga mall, lahat,
we were actually working now on the fourth album. So Kaya tamang-tama siguro may slowly, performance na rin kayo sa mix nun kaya ko siya nakita yeah, kasi oo, yun na yung inaano niya yung album. yep. And then nung time na yun na nga, we're ano na, first endorsers of FUBU along with Koy, Nate and Jay, everyone na. Kaya oo nga, yun yung Then si Kuya Kiko na came through with it, and sila Mike Swift and all that. halos And halos they did lahat that whole, ng halos lahat nung era niyo nun puro FUBU Boys, eh. oo, oo. Tsaka ano pa yun, distribution lang yung FUBU at saka ano siya dahil ang nag-distribute is Packsport. Mhm. So sila yung nag-ano ng Nike Golf. So si Nick Tuason, yung mismong head ng ano, Packsport, siya yung nagdala ng FUBU dito. Talaga. So yun na nga, una nilang inanong flagship na store was yun na nga sa Greenbelt. Rockwell, Sa Rockwell. sa power plant. Power Plant Mall. Galing, ang dami kong na-ano, ang dami kong O alam mo, ang kulit nga eh. Siyempre si Chubby ang doon, di ba? mm. Pupunta, ano, pull out na ba? Sige, wala kayo dyan. Siyempre, ang dami mga magaganda. Yung Platinum, yung ano pa, yung Fat Albert. Fat Albert. Oh, ang gaganda. Ito na. Ang gaganda nga Kasi ng pwede FUBU ka dati, no? mga maong, kompleto ka, pati sapatos. Naalala ko nun may brown shoes pa kayo na parang Oo, may brown, parang oo. Tas parang yung lugs yung khaki dating. pa. Oo, parang lugs, oo. Tapos naka-denim kayong, Oo, tas taas-baba. nakadurag pa kami, nakadurag, gano'n. Oo, man, Sabi ko, "Tangina, ang dug gaganda that, ng mga motherfucker, forma nitong dug mga 'to." that. Oo. Oo. Kasi, I'm from the East, eh. Dito sa Marikina, nagkaroon na Oo, sila yun, ng mga shout out parang taga Matgenyo, different, branches kasi all over, eh. Parang may mga kiosk na sila. Ang Mm. accessible lang sa'min kung ano yung nasa Robinsons Metro East dito sa'min dati. So, Oo. mostly shirts lang. Magkaroon man ng papitik-pitik na Platinum o Fat Albert, unahan yun. Oo, gano'n Mm. talaga. Kaya 'pag nakita mo yung sa mga marketplace, 'pag sila nag-post ng mga ganyan, putsang ina, unahan tapos yung presyo pa, "O tara, usap tayo, magkano?" Kaya nga, eh. Di ba? Nakakatuwa, 'no? Tangina. Tapos sa inyo libre niyo lang nakukuha, siyempre kayo yung mga nasa scene, eh. Oo. Eh, sabi ko, bakit nga ba ano ba nangyari sa mga gano'n ko? Minsan di ko na matandaan, eh. Sabi ko, baka napigay na. Sana pala yun ang pala Arbor, tinago ng mga iba. nahingi na kasi siyempre ang dami niyo nun. Sige, kunin mo lang. Hmm. Kumbaga Actually, may natago ko. Durag siguro yung mga natago ko at saka ano, sa'yo ko sa nakita yung ano, kuya, skull cap. Yung yeah. yung puti or itim yata yun na Yep. para siyang Oo, yung skull cap. skull cap siya ng FUBU. Tapos naka ano yung F dito, yung Yes, tangina yun yung parang sobrang yun yung paborito ko, eh. nostalgic sa'kin Yun na porma mo. Sabi ko, "Tanginang angas ng porma mm. nito ni Kuya Dash, oh." Tapos naka baby blue lang ako ng FUBU. Mm. Tapos yung suot ko pa nun, Jordan pa na ano, eh. Nung Jordan yun, yung lumabas nitong nag-retire siya. Nag-ano siya, Wizards. So ganun, man. Sabi ko, ayos. Sabi ko, okay to. Sabi ko, solid. Ayun. Mm. So, hanggang, eto na, dumating na Mm. yung time na kahit paano nakapasok na ako sa scene. Yeah. Then I get to meet you guys na yung personal. Hindi ko alam kung paano tayo mga unang nagkakilala, pero nagkakilala tayo siguro sa mga kakilala rin, Yeah. ini-introduce, ganyan, sa I think we shows. had events and all that. Siguro probably. Pero kuya, sabi ko, "Ay na ito pala sila." Ito yung nasa kasi yung sa bootleg wala pa ako masyadong access sa internet that time. Oo, tsaka Um, iba pa yung ano ng internet nun, eh. yeah, yung bootleg na CD ko kung ano lang yung itsura niyo dun, malabo pa. Siyempre hindi ko naman matatandaan kung ano yung itsura mo Oo, talaga. Tapos yun, pitik-pitik sa mix. Tapos nung yeah. in-introduce ka sa'kin parang, ayan sila yung legit misfits. Putang-ina sila pala 'to. Sabi ko, gano'n na kumbaga may starstruck din kasi siyempre, growing up napapakinggan ko yung mga kanta niyo. Sabi ko, sila pala 'to, Yeah. ganyan. Then umabot na yung time na hindi ko makakalimutan yun kasi that was my birthday. Bumili ako ng ticket para sa 20th anniversary concert niyo, pero hindi ako nakapunta kasi nga birthday ko. Oh. Oo. Oh, Yeah, pero October 12? Rate My Bar would like to thank the following sponsors: Crown Manila, Shift Clothing, Walsy Coffee, El Paboritong Coffee Shop in Marikina, Carbogetti by Austrias Obando, DRK Sportswear Caloocan, Salute Lifestyle Co., Ship Life Worldwide. 7 yung birthday ko, pero ginawa ko Okay. siya ng yung celebration eksaktong araw ng
concert nyo. Ah, Oho. okay. So sabi ko, bibili pa Oo. rin ako. Kumbaga parang support. Bumili ako ng Wow, ticket, thank you, thank you. pero hindi ako nagpunta. Then, ang Saan? mga bisita ko nun, sa Timog yun ginawa eh. Parang yung Gerardo's that time eh. Sa, Okay, yeah. yeah. Ang mga bisita ko nun, sila Arik, ganyan-ganyan. So, Hmm. sabay-sabay sila dumating kasi tinapos muna nila yung concert nyo. Okay, Yun, oo. Oo, oo. lahat yan, oo. So, Yeah. sabi ko, Wow. tangina sayang hindi ako nakapanood. Pero Oh, yun kasi nga. that was a good lineup kasi we had everyone from sila Psych, sila Art, yan sila Crazy Calden, Noisy Neighborhood, so, sila Joe, sila Jazzy, of course Hip Hop 22 Mhm, nandun. mhm. Looney and then was there. And sila Galing. Smugglers, Jayhan, Yeah, Mike Swift. sabay-sabay sila dumating. Sabi. Kasi pinerform namin yung ayan, LDP. Mhm. Ginawa namin isang jeep eh. Iisang jeep, oo nga. Ginawa namin isang jeep. Galing. Nakakatuwa. Ang ano, tawag dito. Oo, saya rin, oo. At saka live band kami. Urban Nation pa yung backup namin band. Tapos si Med yung yung DJ namin. Oo. Oo. Solid, no? Tapos si Tapos, Uto, si Ida. yun nga, si nag-stand up kapatid porsyento eh. mo, kumakanta siya eh. Yeah. So, history no, balik tayo doon Sige, sa kuya. yung 30% na yun. So, 2001, nirecord namin siya sa Cinco Hermanos. Mm. Studio pa. Diba? So, may studio doon na pinagre-recordan namin. It was owned by this guy who has a band. Freebirds yata yung pangalan ng grupo nila. So, we were recording there lahat. Halos lahat na si Loking may access doon eh. So, kaya kami nakakapag-record doon sa Cinco Hermanos studio doon. So, nung time na kami naman legit, kasi natapos na yung BB Clan eh. Tapos Yeah. sila eh. So, nung kami naman legit, yun na. And that's nung time na yon si Iza was, hindi pa siya artista noon. At that time, college pa lang siya, nag-aaral siya sa UST. Yes. Oo. Kafa pa yung ano niya. And then, yun, sabi ko, Iza, come here. Can you do this? Kasi kailangan ni Lo, sabi, kailangan natin ng babae. Mhm. Sige, ito, tama. Kasi sumasama siya. Kasi yung boy, at that time, yung boyfriend niya, si Pepo, ng Intolerant, yung nagda-drums, Mm. nagbe-bass siya at saka nag-guitar. So, kinuha namin siya mag-session doon sa album na yun. So, tama-tama, yun, sabi ko, ito lang sasabihin mo, 100%. Tama. So, yun na. Record, boom. Pero kabisado niya yung verse mo eh. Pinakap ko na lang yung niya, yung kanya, at saka yung sa amin dalawa, blended na lang namin. Kaya kung marinig mo yung may low, that was me. Sanda. Yeah. Tsaka kabisado niya yung verse mo. Minsan may live performance kayo na kinakanta niya yung verse mo. Dude, my sister is a big fan. Alam mo ba, dati binibitbit ko yung sa Boom na Boom nung sa Pasay. Aha. Yan, ano pa siya noon. Paliksik-sik pa, pero, kuya. Ganun yun. Cute. Hercules, hindi na. Yeah. Big fan. Ganun. Lahat, yung first album, alam niya, lahat. Yeah. So, shoutouts to my sister, man. Yung kuya, yung relationship niyo ni Kuya Med that time. I believe napanood mo naman yung episode niya, 'di ba? I know. So, Yeah. shoutouts to, man, grabe. That's my day one. So, Sobrang moody mo daw. Pero yes. bigyan mo Totoo nga kami yan. konting backstory sa friendship niyo ni Kuya Med. Nagsimula yan 97 din sa Vibe Station. Kasi doon yun. Kasi DJ Sunny ng Masterplan, pumunta siya sa noon, Zamboanga. So from there, nakilala niya si Med. Nagkakilala sila sa isang club. Because Sunny did parang sa Zamboanga. So yun na nga. So inimbita ni Sunny, si Med, sa Manila, dito nga, sa sukat ng time na yun, sa Vibe Station. Yes. And doon na nila nakilala lahat sila. Boom! Lahat ng part ng Vibe Station. Ako, lalo na ako. Sila Art. Then doon yata naging close na. Ayan, nung time na yun, si Psych nandun na rin. So yun. That's how everything started. The bond between us. Ang kami talaga, ako, si Med, at saka si Art. Oo nga daw. So, tatlo yan. Yung may nabanggit siya ba yung sinasabi niyang refugee camp? Ganon. Dito yun sa bahay, man. Diyan pala yun. Okay. Oh, lahat niya. Dala kami ng boombox, doon kami mag-ano kami mga demo.
Hindi pa yata namin pa inano yung mga PC pa ng time na yun, eh. Pero we were just here hanging out lang, creating making music, that's it. So we just called it a ref. Pag wala kami, pag broke kami as fuck, man, tangina. O anong pagkain natin? Sardinas lang sa Kalakini, let's go. Itlog, ganun lang. Tambay-tambay. Si Art gagawin yung kanyang famous tuna niya na. Sobrang Oo, sobrang ganun. grateful siya sa'yo, eh, kasi kahit off cam nag-usap kami. Hmm, Yun nga, yung mga times daw na talagang parang, um, nung broke siya, ta's yeah. ikaw minsan may broke times ka rin, pero I tinutulungan would, mo pa rin daw siya. Kumbaga parang yeah. sabi niya, "That's love pare," sabi niya. Kasi nung time na yun, he already had a family and all that. So, ako, I just only had my son pa nung time na yan. Wala pa yung daughter ko. Mhm. But yun na nga eh. And plus, ito talaga yung ano eh, I mean, my sister was here, um, and then yun na yung time na our mom passed away in Mhm. 2001. So it was around 2002 that, really talaga. Actually, yeah, nung time na yun na, nung pagbalik ko na galing Canada noon, nung mga 99, 2000, we kind of linked up again and, that's how, our friendship even built even better and all that. I actually owe it rin. I owe ano rin, man. Kumbaga grateful din ako kay Med. Kasi tinulungan din niya ako. Especially yung time na I got sick, um, something happened to me sa Iloilo. Mhm. And so, kumbaga, he fed me yung mga talagang kasi magaling magluto si Med, eh. Yeah, mga gulay-gulay. Oh, combat boy! Yeah, lahat niya introduce niya sa'kin, mga Phil Fly, yung mga falafel, yung mga gano'n, yung cumin na mga spices, gano'n. Gumawa pa nga kami ng sarili naming yogurt, eh. Sa culture kami ng yogurt. Eh. Gano'n, man, kasi maano siya sa health din, eh. Oo. Kumbaga oo, kaya okey, gumaling na ako ng gusto. Galing, galing. Kumbaga Yeah, parang man. So, yeah. makikita mo dun kuya yung 'no, kumbaga parang parang Mm. na 'to, eh, this is Brotherhood more talaga. than music na family shit, eh, 'no? He was my brother from another kasi kilala ko rin yung mga kapatid niya, ta's kilala ko rin yung mom niya. Kasi Mhm. yung mom niya saka yung mom ko before my mom passed away, naging close din sila. So, Oh. talagang ano kami, like family. You know what I'm saying? Uh-huh. Anyway kuya, let's talk about a little bit of, your career as, an MC, or DJ rather sa radio Radio. stations, yeah. Kasi, nung parang, ah, hindi na naglalabas ng music ang Legit Misfits Mm. as you guys duo, Yeah. pitik-pitik na lang yung labas mo ng track mo, Oo. collaboration, solo. Yep. Naging MC ka ay naging DJ ka sa mga radio stations. Yes. How was it? Paano I mean, paanong, I mean siyempre hindi naman bago sa'yo yung gano'n, pero I mean yung pagpasok mo dun parang tinanggap mo siya parang, "Sige magdi-DJ ako," parang gano'n? Yeah, actually, even before my parents na was tell me, "John, John, ba't di ka na lang mag-DJ?" Kasi ako marami akong magaling mag-boses, eh. Yeah. Magaling akong mag-emulate ng mga, "Ha, ha, hi, I'm Mickey Mouse, ha, ha, hi." Gano'n ba? Sabi, "Oh, hi, hi, I'm Goofy." Yung mga gano'ng Disney stuff. Yeah. Sabi ng ermat ko, "Alam mo, John, John, puwede ka radyo." So, parang umano na yan, nag-mindset na rin. To the point na ito na, few years after ito na, bigla na lang nagkaroon ako ng opportunity. Yeah. Tumawag sa'kin si Sergeant Pepper. "Hey, Dash, you wanna become a, like radio, jock and all that?" Sabi ko, "Sige po, go." Eh, nung time na yun kakasara ng Where Else, wala na. Mhm. Siyempre wala, I'm out of a job, man. So yun, So that yung was the last opportunity. MC job mo sa where else 'to? Actually, not really. I had more pa. So nung time na yun, that was the height of me as a club MC naman, Mhm. doing lots of gigs like Mars, Where Else, Culture Club, Culture Club, Eastwood, yeah. Eastwood, yeah, man, Libis, Basement, Manor, hanggang sa nag-embassy na ako, Encore, Republic. Sorry, not to cut you off. Tapos Na lahat na ng mga outside shows namin, kami nila Kimo Sabe. Oh, shout out to Kimo Sabe. nakapag Godspeed. naka Oh, nakapunta Six Street pa ako ng Squad. nakapunta pa ako ng party one time sa basement ng ikaw yung MC. Talaga? Oo, nakalimutan Yeah. ko na anong taon yun pero Kasi alam mo, uso pa yung foam party na eh. Ewan ko, nabutan mo, may nag-foam party na sa basement. Sobrang meron, bumaha ng, sabi ko, bula. ano ba to? Ang tangin na Medyo bula na to. na Amoy ano na? umalis pa ako dun kasi parang feeling ko hindi ako makahinga nung puro bula na. Amoy Tide na. Sabi ko, putang na ba to?
Tigilan niyo na yung phone kasi dumadami na, tama na yan. Classic. Anyway, yeah, yun Tapos yung mga DJs ko nun, yan sila Bad Boy Jeff, sila Mick, lahat yan, uh-huh. kami. So tinawagan ka ni Ni Sarge, ni oo. So Sarge. yun na yun, sabi niya, "Sige, What audition was the ka, first tamang-tama." station? Magic, Magic talaga. Aha. Magic talaga, oo. Dun na siya sa ano na mismo sa, ah, Paragon. Aha. Kasi dati Philcom na Magic, di ba? Mm. Nilipat sa Paragon. So nung time na yun, yun na nga. Si Tony, Mm. first year niya as a DJ sa Magic. Kasi galing siya Power 108 nun eh. Sila ni H-Town, di ba? So nung time na ng ano na, yun na nga, Magic. Kami ni Tony, kami yung mid-morning. Mhm. So tinitrain ako ni Sarge. Parati kaming tumatambay, ano kami kung paano ito ganyan, how to, project yourself, your voice and all that, how to ano sa mic, ganyan dapat ang measurement mo, ito yung mic, dapat, Nagsusukat ka pa nun minsan, kuya? oh, sinusukat ko, sabi ko, okay, alright. Tapos, gano'n, tapos kami na, so naiwan na si Sarge may, ano na, so nung kami naman ni Tony na, came up with this parang show namin, These Nuts. Mid-morning, tapos ang pamagat show namin, These Nuts! Mga tao pa yan. Siyempre, mga tayo, matulad natin, okay, Mhm, fine. mhm. Kukulit kami. So from there, nag-iba na rin ng ano si Tony, tapos ako naman, nilagay nila ako sa graveyard para matuto. Kasi yung time na ano lang naman ako, hindi ba ako nakaano pa sa console, hindi ko pa alam kung paano gamitin. Paano magano. So doon nila ako, pinag-train nila ako graveyard. 12 to 3, ganun. Ikaw na lang talaga? Yeah. Kasi midnight, until 3, minsan 3 to 6, ganun. Pero ano 'to, mix 'to, hindi siya pure hip-hop lang or Oh, yung mixed to. There was this, yeah, yeah. because Magic is a pop station. Yeah. So halo-halo siya. So I had to do with, called for the job. To play alternative, pop. Then nag-wave ka stuff like- din, 'di ba, kuya? Yeah, yun na yung mga 2007. So I took a break after radio. Doon ako nag-focus naman ako sa music, and then of course sa pag-MC pa sa club, Yes. yun na nga, iba-iba na ako, nag-Club 5 ako, Jaipur pa at lahat. yun na. Jaipur classic. Yeah, man. Club 5. Ako, sa Club 5, dyan sa may Amorsolo, Mhm. Luis, yung THX na cinema. THX. Sila, yeah. Sila Crash, sila yung mga DJ na kasama ko noon. Razor Ray, yung MC, that time ako rin, ganun. Kimo Save, Mhm. sila Folky din. Yeah. So yun na yung time na yun. Club 5, na. And then, yun na, tinawagan naman ako ng Wave. Wave. Si Gary Kawili naman ng, Mhm. So, nung time na yun, ang station manager ng Wave, si Joe Domingo. Yeah. So, with Joe, Tito Joe, and then nung time na yun, si Rai ng SBC nandun na. Oh. And the other jacks na nandun pa. Because they were pretty much gearing na to more hip-hop na. Kasi yung time, iba eh. Paulo Santos, sino ba to? Iba pang Nina, yung mga ganun. Nina, Mga acoustic, acoustic. Yung mga MYMP days. MYM, tapos Ganyan. South Border. Oo. Tapos pag sa foreign naman, mga Boyz II Men, ganun, Keith Martin. Kasi naalala ko, kuya, parang kung 4 na beses na rin yata ako nag-guest sa Wave. Oh. Dati may Urban Pinas pa nga eh, naalala ko eh. Yeah. Urban Pinas. Si Nathan, no? Mm. Yes. Kasi nung time na yun, pumasok na rin si Nathan eh. Tapos si Picasso din, rin sa Wave. Ay talaga? So, Parang hindi ko na yeah. ano yun. Pero short lang. Mhm. And then yan na, si Nathan, si H-Town na rin, pumasok na rin and all that. Tapos, yun na, sila Casey nandun na. Ang naalala ko sa Wave nun, kuya, pagpasok mo ng floor, ano siya eh, hallway, tas dito yung pinaka DJ's booth. Tas may parang sa kabila may recording studio na maliit eh. Yeah, oo. Pang voice over, Sending parang ganon. Yes. Doon kami nagre-record. Pag yung mga Wave 89.1. Yeah. Invites you to a screening of. Nag-ano rin kasi kami na. Sabihin nyo nga ito, pakisabi nga ito, ano ba ito? Sabi ko, sige. Nag-record din ako doon, sabi, ito sabihin mo parang, hi, this is Tiny Montana, ganyan, blah, blah, blah. Ganon. Actually, ma-witness mo yan pag sa Magic naman, pag nag-guest kayo sa The Flow, ganon din. Hey, mag-guest ako dyan, ha? Masaya rin yung Wave. Masaya rin yung Wave, man. Diba, ini-invite mo ako dyan sa Magic, yung dun sa show mo. Sakto paglabas ng tuloy mga pa rin tracks ng The ko. Flow. Kumbaga, alam mo, The Flow has been around since early I believe mid-90s. Kasi yan, sila Bobby D na yun. So Sarge, of course, Bobby D,
hanggang sa nag-ano na rin sila H-Town, at sa Nathan, tapos yun na, kami na, ako na. Pero nakakatuwa So 'no, ano kuya? talaga Parang nagkaroon pa rin ng kumbaga, nilalagyan pa rin nila ng designated slot yung hip-hop sa oo, sa radio station natin ngayon, sa yeah, mga existing radio stations 'no? of course. Oo, dapat, I mean, RX had Hip 26, Mhm. but it wasn't like parang they were featuring, of course, local. Pero with the flow kasi lalo na ngayon, mas pinokus na namin yung talagang lokal, Mm, from mm. old to new, old, mid, new. Pero, So now, I didn't know kung ikaw yung nagsabi sa'kin, pero there was a time na nawala yung Urban Pinas, tapos yung buong station ng Wave parang lahat recorded na lang. oh, this was the time na kasi nung pandemic, Mhm, mhm. I Parang think, yeah. gano'n. Kasi yun na yun, eh, medyo after, I mean, lockdown and all that, it was just kinda no for people to just go to the station, bira lang, konti lang talaga kasi 'di ba siyempre Yes, yes, yes. whatever the virus was, joke. Anyways, the pandemic as we speak, as we say, talagang ano, eh, it was hard for us kasi I had to just sa bahay, ano, and most of it was I had to do ano na lang, Mga pre-recorded drops. stuff na, gano'n. Mention lang and that's it, and then bigla na lang nawala, you know? Tapos ang tagal mong, nawala sa radyo, then eto kakabalik lang ulit Yeah, nung sa The Flow 'no? oo, kasi after na nga yan, after ng pandemic wala na, hindi na naibalik na yung wave, eh. So, Mm. I was trying to get ano sana sa mga other stations, but ibang stations naman iba naman ano, I'm not trying to ano them, pero Oo. they're ano rin. Pero sabi ko na, I'll just focus na lang ano, just doing what I do best, music, produce, tamang-tama. I have a studio sa bahay, working on some music, gano'n, beats. Tamang-tama, i-ano ko ulit, buhayin na lang natin yung Funky Entertainment, Yeah. sa legit and all that. So, you know. Kuya, you were part din ng, I don't know kung how long or kung tama ba ako, pero naging part ka rin ng Dirty Room Productions, ng Maduming Oo. Kwarto. Ay, oo. Kasi Masaya rin yun. nakapag-record pa ako diyan sa bahay mo, eh, Oo, 'di diyan ba? mismo. Napunta ka lang sa bahay, Yeah, 'di ba? Kayo oo. nila, Christina. Mm, Yeah, mm. sabi ko, yeah, we did yung ano, Room room service service, yeah, ni Third. yes. Oo, man. Yung mga times na rin yun, shoutouts nga pala kay Maestro. Grabe 'yun, Pinoy dun ko nakita si Maestro na sabi ko, "Tangina sobrang baliw nito sa music, nung taon 'to." baliw. Baliw He talaga. fathered everything. Kumbaga lahat naman narinig mo sa mga baguhan ng mga bata, Pino G ang blueprint. Mm. I mean, that's ano talaga, eh, that's how I see it. I mean, of course sila Hush. Oo, oo. Hush, yung lalo na yun, grabe yung sobrang talented. Director na, artist ka pa, lahat pa. Siya ang nag-direct ng mga iba kong videos, eh, like yung Walang Limitasyon, yung, Music for Owner Type Jeepney, Free Flow. Sabi ko sa'yo, "Ito hiramin mo muna yung laptop ko, gawin mo yung dapat mong gawin." Bang! Kaya Dito kaya talaga naging hit factory 'tong Oo ano, nga, eh. eh. Kaya hindi rin ako nahirapang hanapin yung bahay mo nung the time na nag-record kami kasi Yeah. magkapitbahay lang kayo halos ni Donji, eh, diyan lang siya, eh, sa Oo, si Don G, shout out pala kay Don G. Balete Drive extension lang siya, eh. Hmm, Mhm. bata New Manila rin si ano, Actually si Don walking G. distance lang yung bahay mo sa kanya, eh. Sa may Petron lang siya, eh. Oh, okey. Yeah, dun lang siya. Tatawid lang ta's pasok sa likod, yun na yung bahay mo, eh. Yeah, oo. Yeah, oo. So, Oo. sabi ko, pamilyar ako sa lugar. So sabi nung nag-aya si Third, sabi niya dun daw ire-record. Ta's dun kita ulit nakita. Sabi ko, "Tangina pinapakinggan ko lang 'to sa bootleg dati, ta's nandito ako sa bahay niya nagre-record, oh." Parang alam mo 'yun, parang nakakatuwa lang para sa'kin yung mga gano'ng moments. Kasi Fun tine-treasure times, ko yung mga gano'n, eh. hmm, fun times talaga dito sa I mean, everybody came here. Mike Cosa, everybody. Naalala ko pa yung Kahit bahay si mo KB din, parang si KB nandito, nakapunta rin si KB dito. yung We studio shot sa taas, eh, 'no? Dati, oo, oo. Sa hagdanan baba yung sala tapos lang gano'n, oo. Part, ta even Part, nag-record dito ang Part. mm, Ito namin time nung ginagawa yung kwek-kwek. saging, yung kwek-kwek. Yeah. Kasama din si Antonio Aquitania nandito, si Rodfield, matutulog Oo, na sa sala, nakagano'n sa couch, oh. classic, classic. Ano nangyari sa Dirty Room, kuya? Paano ba 'to, nag-hiatus lang o talagang na na No, I think they're still around. I mean, ano pa rin, collective pa rin naman, eh, you mhm, know?
So, Tony Crom's doing his thing. Third, I mean, I'm proud of third flow. Ang lakas ng ano niya ngayon eh. The movement Don niya. Dos. Yeah. Oh, yung movement, grabe. Tapos, syempre, Pino. Yun pa rin. You know, although malayo na rin siya, pero, you know, nagkita kami nung ano ni Hashwan, yung launch niya. Yeah, Hashiz, yung nakaraan, hashish snit, parang ganun. yes. Yeah. Hashizzle for shizzle. Yeah, hashish for shizzle. Yeah. So, okay naman. Salute naman kay Tony Baguio. And ayos naman yung nandun, nakita kami nila Pino din. So, and sila Classic. Paul Royal, kasama niya. Yeah. So, yeah, and then pa rin, Classic. And I'm really proud of them, man. Really, really totally proud of them, man. Kasi nakita ko rin kung paano, from yung time na nandun pa sila sa P-Campo, yung sa Moraita, yung sa university. Sa Uste, yeah. Oo, diba? Yun talaga. Tapos naglalaro lang kami ng basketball sa likod lang ng ni Pino G. Barangay Bomber. Kuya, Sabi kami nila, J-Skill, sila, lahat ng mga mobsters nandun eh. Wow, yeah! hindi ka hindi ka minto. Kumbaga parang Oh, man. tuloy-tuloy ka pa rin. Even minsan si Kuya Diego parang nawawala sa picture pero ikaw tuloy-tuloy ka pa rin. And you even released a new track with J. Roa. Oh, wow, yes. Yeah. That is really something. Kasi nag-host kami ni Blaine for yung Circus Music Fest. So we were on like, yung time na yun, pang 7 na namin eh. Tuki kami ng Circus Music Fest as hosts eh. Kami yung mga mga ring leader ng parang kumbaga sa circus eh, di ba? So, tama-tama nag-perform siya. First time niya masalang sa Circus Music Fest. So, nakita. Sabi niya, Kuya Dash. Sabi ko, oo. May ginagawa akong project album eh. Sabi ko, sige, ano bang natin? Gusto ko yung New Jack Swing. Okay, tama-tama. Tama yung taong mo. Nilapitan. I'll give you New Jack Swing. Lagyan ko siya ng mga link ng mga Bobby Brown, Velvet DeVoe, lahat ng mga ganung type 90s na, So yun, after a few months, nag-video call, usap kami. Sinanya kagad yung track. Pinakinggan ko. Sabi ko, putang ina, ayos to ah. Diba? Finesse yung kasi hindi na alam. Ang finesse din, ginaya rin yun sa akala nila lahat kinopia namin sa finesse. It's pretty much, kuning melody, octave, lahat ng New Jack Swing. Kasi nagpauso naman yun, Teddy Riley. Yung nagano rin kay Michael Jackson. Do you remember the time? Mga ganun, diba? So, tama-tama, pasok to ah. Sulat kagad ako. Okay. Tak. Edit. Nung after a month naman, yun na. Time na for recording. So, I took the bus going to Laguna, man. What a journey. Saya. Taga Laguna ba siya? Oo. Okay. So doon, record siya. Record kami. Boom. Tapos na. One day. Galing. Ganda nung ang ganda nung kinalabasan nung yung parang yung chemistry niyong dalawa dun sa track na yun. While we were working, talagang we were just, nagsasayawan pa nga kami. Mga Roger Rabbit, mga ganun. So, bigyan na akong isip na yung konsepto, gawin natin to ng music video. Ayun. Gawan na namin ng music video. That one day na sinut niya lahat ng mga songs na sa album. Ganda. Sama-sama na rin. Wala ka namang Kuya? Shoutout kay J. Roa, man. Hindi ka naman parang yung parang may point ba minsan sa career mo na parang puro bata na yung mga ngayon, kumbaga parang nahihirapan na kayong kumuha ng gigs minsan or what? May ganun ka bang na parang nakakaramdam ka ng pressure or parang alam mo yun? I'd be at first medyo, but then again, sabi ko, why would I do that? I mean, I'd rather celebrate than hate. You know what I mean? And lalo na to elevate us even more, not as just them, but us then. Yes. Kasi we can learn from them then, we can learn from the kids. Same thing that they can learn from us. So that being said, I appreciate them. Like there's this one guy recently lang na guested sa The Flow, si Kiddo Tin. And galing. He did something called yung ayaw kita maging kaibigan. Ayaw kita maging kaibigan. Yeah, hindi ko alam yung pangalan niya, pero alam ko yung track Kiddo niya. Tin. Galing. Ayaw Paniwan lang. ko maging kaibigan.
Ay, Ni ay, ay. sabi ko tumatak sa'kin, sabi ko, ako 'to, gusto ko 'tong kantang 'to, gusto ko Uh-huh. 'to, you know? So, shoutout din sa kanya, man. Galing, galing. Yeah, man, I mean, even all the other ano rin na lumabas, I you know, pretty much I give props to them. Galing, galing. Kuya, kamusta si Kuya Diego? Diego's good. Ito lang, ano kami the other night, sa The Vibe Plus, Hmm, nag-guest kami. nag-air na, hindi pa? Yeah, it aired nung Saturday. Live Live yun ba kasi, siya? Live ba siyang ini-air? oo, nung Oh. Saturday. Pero pwede mo siyang ano rin sa YouTube. Kasi So, you nakita can ko check lang the nakita ko lang performance. yung post mo about, you looking for any contacts doon sa The Vibe, Yeah, doon. So 'yan, nangyari na pala siya, nangyari na pala siya. nangyari na. Yeah. That was a Nice. effort na yeah, we gotta make that happen. So, buti na lang there's people that we knew that kinda, so shout outs to the people that helped us out. Yeah. Minsan nakakatulong sa mga ganyan si Kuya Georgie Porgy, eh. Of course, yeah, Georgie Porgy. Yeah. I gotta give a shout out kila George Garcia, kila Camille, Mhm. kila Mark si Heat. Of course, shout out to our managers, Patricia Tan. Thank you for making that happen. So yun na. Yeah. That's it. So, okay, one way nga pala for the music na Kasi we had to do a medley. Sabi ko, wait! Ano mo nga to? Sabi ko. And so, yun na nga. So we did yung Kumbaga mga bagong version of greatest Traffic. hits. Yeah, we just did lang Traffic and Jabonga. But yung ginawa naming version was the new one, yung kay Med. So at least kahit pa paano na-debut na namin yung version na yun eh. Then we did for the last na lang is yung Jabonga with Is the remix part ni Flavomatics. So shout outs to you, Flavomatics. Yeah. is DJ isa Flavomatics. Q York. si QOE. si Flavomatics ay yung sa Q York, right? Yeah, yeah. So he's our DJ then sa legit. And of course, we're ano rin, as a whole na rin, we're part of Q Live crew. So parang dumano na rin kami. Palaki ng You know, palaki. expanding. Expanding. Expansion team, man. So yeah, shout outs to them. Shout out to Noah Lazarus, man. Isa pa pala yung Traffic na yan. Oh yeah, Classic din yan. very timeless. Ano Kasi ang ano hanggang mo ngayon, diyan? Sino nakaisip ng idea? Ikaw or kami nila Boom, nila Diego. So while he was doing the beat, mhm. alam mo yung Sampalok mo, ganun yun eh. Yun yung intro nun eh. Sabi namin, umaga, 7 o'clock ng umaga, nagising kami. Sabi namin, narinig namin, tapos pagkakit namin sa kwarto niya sa studio niya. Ano na siya eh. Guys, check this out. I think we got something here. So from there, siguro, parang doon niya naisip, let's write a song about traffic. Kasi ano na rin eh, andun na yun eh. Smoke belching, Yeah. Ilong Ranger, lahat ng mga MMD. Halo-halo na. Sobrang ito nung time na yun, mga 90, so grabe. At ang makulit Ang doon, hanggang ngayon relevant pa siya. Kasi traffic pa rin Oo. talaga. Ano yan? Mga tao, traffic na rin. Kahit saan ka pumunta pa rin, traffic. Lalo Bumper na to bumper. lahat naghahabol. Minsan nga, bumper to bumper, aso mo kumakahon. Classic, classic. Kuya, Oo, hindi mo pa nasabi sa akin kanina, bakit Dash? Paano ka naging Dash? okay. Sige, Yeah. sige. Sarap ng usapan eh. Buti na. So Dash, di ba? Yeah. Sabi ko sa'yo, John. Mhm. John, Dash, John. Doon ko kinuha. Okay. So, kasi yung sa t-shirt ko, meron akong t-shirt ng bata ko, John. So doon may nakalagay Dash. Dash. Yung mismong Dash as isang kinuha mo. Yung Dash. So sabi ko, okay. So yun. Naging Dash. Sounded good. Dash. Una, nahirapan yung magulang ko. Dash? Anong Dash? Ano na ba? Nasanay na sila. Tawag na rin sa akin, Dash. Pero mas ko, John. Ayun, Dash. Ayun, John. Dash. Dash. Ano pa parang si Kuya Aris naman, di ba? Glock Dash 9, may ganun pa siya minsan eh. Oo, Glock Dash 9. So, okay, Dash. Kuya, may isang tanong pa pala ako bago tayo dumiretso sa Rate My Bar. Kasi syempre, yun. may mga gagawin ka pa rin, alam ko. Yung
post mo recently, hindi ko alam, hindi hindi siya clear sa akin. Is it, you guys are planning or thinking about, having another concert or album 'to? Oh, first off, we've already ano na constructed new stuff already during Mhm. nung time ng 2024 Yeah. when we started going on tour, doing stuff like that. Siyempre yung time na yun kasama na sila Nathan J, and then sila Medna, and then sila Flav. So June time na yon, we started working on new music. Yun, shoutouts nga pala kay Solomon Starks, Mhm. shoutouts nga pala sa kapatid ko si Zed Abolo. Well, he goes by the name of Abolo, our younger brother. And then si Flav did one track. And then I did something then. So, yun. So we came up with all these 5 songs. So ngayon, ilalabas ko siya as an EP Okay. called Pamana. Oh. Pamana. Pamana. Legacy. So Appreciation sa inyo. okay. And then, after that, ilalabas naman namin yung kay Med, yung Kings of Flip Hop naman. Yung ginawa niya. Yung, ewan ko kung napapanood niyo yung mga live namin sa studio ni Med. Yung mga Mhm. ganun. Yeah. Kings of Flip So, Hop. because why Kings? Kasi not just ano lang, Yeah, yeah. but more of a metaphorical thing. Because we went from sons, Oo. mga anak, to working our way to that, which is royalty naman. A king is pretty much Yes, yes. royal, not to brag or boast or anything like that. Oo. Because we already have King FM, we already have King Andrew, Mm. King AE, and King FM. Those are the real kings. Mm. Kami na lang kami. But then in a way, parang we worked our way up. Yes, We didn't yes. bash. Indeed, yeah. Yung respect was hard to earn. Respect is hard to earn, kaya nga sabi ng gangster in this biz. So we did. Sabi ko nga sa'yo, mas struggles namin eh. Nahabol-habol kami ng mga punks, mga frat boys, mga lahat. Tangina. Sabi ko, ha? Para lang, alam mo yun, Mm. from point A to point B. Lahat, man. Hanggang sa wala kaming totally nakakain. Kinakain na lang namin is Lucky Me lang, noodles, sardinas. Tapos ilang kami nun? Walong dancer, tapos kaming dalawa. Tapos may kasama kami mga humboy-humboy. Ganun. Struggles din talaga. Yeah, dude. Yeah, struggle. I embrace that struggle and I'm so proud of it. Kasi kung hindi dahil doon, wala kami. Tama. Hindi mangyayari. Baga siya, ano siya, part siya ng journey. Yeah. Yun lang naman ang pinaka-importante, yung journey. Mhm. And Okay. yung wisdom that goes along with it. Experience. Galing. Ang galing. Nakakatuwa. Kaya natutuwa ako dito sa show na 'to, eh, kasi parang, bukod sa mga fans, Yeah. kasi ako, isa rin akong fan myself ng mga artist. So, Yeah. parang kumbaga nakakapasok ako sa time machine whenever makakapag-interview ako ng mga OGs Yeah. natin kagaya niyo. Kumbaga parang, "Tangina, ito pala yung nung time nila. Ito pala nung era nila, ganito pala." Ang hirap din pala, alam mo yung kasi ngayon nakalatag na lahat, eh. 'Pag gusto mo Mm. maging musikero, andiyan na. Yeah. Mhm. So we went through that process na, kumbaga sa butas ng karayom rin. I see. Really worked our way up rin. Galing. Siyempre wala pang ano nun eh, wala pang social media. Yes, yes, yes. Galing. Kumbaga pahirap pa rin time na yun. If you wanted to make your a hit, it was based on how many phone calls you get on air sa radyo and how the song is. Did you know that Jabonga was on the request line and everything for 3 months? Usually it's after 1 month, palit na kagad ng single. Mm. But with us, 3 months, man. 3 months. Then the next single came. Which tama-tama kasi October, November, December. So 3 months, no? Per month yung Jabonga. Sobrang Then second Sapul single lahat. na, traffic. Pasok na 1995. So sabi ko, yay! Gumawa na kami na pelikula, TV. Galing, ang galing. Sobrang thank you at napagbigyan mo ako dito So thank you sa rin, Tiny. Alam mo, pagpatuloy mo lang ito, man. Break my bar kasi dahil ito yung itong avenue na to, napaka-importante. Lalo na dito sa Pinoy Rap.
Kasi sa hip-hop sa Pilipinas. gusto ko rin kasing kaya, as much as possible lahat ng mga legends, mga OGs natin makausap ko rin kasi para yung mga youngins natin na nanonood din, malaman din nila. Mm. Mas makilala yung mga kuya natin sa eksena, yung mga pave ng way talaga, Yes. yung mga gano'n. Kasi at the end of the day pa rin eh, if you don't know your past, how would you know your future? Exactly. Where are you going? Lang naman yun eh. You're not trying to ano naman. Like I said, I am welcome to talk to all these kids, man. Just call me, Tito. Otits. Oh, siya nga pala. Ah, Tigas Tito Clothing kay Brandon, sir. May lalabas kaming collab. Abangan ninyo. Tigas Mga Tito Tito na Clothing. galante. Ayun, kaya maraming salamat. Ngayon, didiretso na Oo, no, tayo yun na natin. sa Rate My Bar. Magbibigay ako ng 6 na random, na tiga-4 na Huwag mo pahirapan lines. dito, Tiny Yeah. Ano ba to? Mula sa mga random na artist natin Yes. or random, commenter Mm. na nagbigay ng, 4 na lines. Then ire-rate mo lang siya mula 1 pen ang pinakamababa hanggang 5 pens ang pinakamataas. Depende 5 kung paano pens. Oh, between 1 to 5. Okay. Yes, sir. Okay. So, ang, mga first 4 lines na ipapa-rate ko sa'yo, Kuya Dash, ay eto, pakibasa na lang po. Depende game. May kikitain para may kitain. Tas may kitain para may kikitain. Oh my God. Yan yung galawang namin. Hindi lang basta-basta naniniwala sa tulong naman Ama namin. Kasi kumikilos para sana sa susunod ako naman ang papalangin. Grabe 'to. Maganda ko yung umpisa pa lang, eh. Nag-ano siya, eh, ano bang tawag dun, yung kikitain, kitain, kitain, parang inano-ano niya, eh, Parang ginamit niya that's the wordplay, man. yeah, with different meanings din, same word. Oo, kasi iba, eh, 'pag may kikitain, to meet, Mhm. para may kitain, to earn something, ta's may kitain something para may kikitain. Galing. Okay. Yun yun ano, yan yung galawan namin. That's our That's how we do. movement. That's how we do. That's the Mm. movement. Yeah. Hindi lang basta-basta naniniwala sa tulong naman Ama namin. Tulong naman Ama namin. Hindi lang basta-basta naniniwala sa tulong. So parang sinasabi niya, hindi lang basta-basta naniniwala. Yep. Kumbaga, kahit na maniwala ka kay God, sariling sikap mo pa rin. At the end of the day pa rin eh, if you don't do the work, yeah, you believe in God, but then again, hindi mo naman pwedeng sabihin, God, babagsak ba? Nah. You climb up the tree and you grab the fucking apple, man. You don't let the fucking apple. Parang Yes, ganun, di sir. ba? Mhm. Nah. You have faith in God, but you let yourself do the action. Di ba? So yun. I like that. So, how many Kasi, pens 'to, kuya, sa'yo, tingin mo? ito na. Sorry. Ngayon ko lang ito ginawa. Kasi kumikilos para sa susunod na ako naman. Oh, yeah. Tama. You keep going, Yes. one day, ikaw na yun. Andun ka na sa pwestong yun. So I would rate this, just to be fair, 4 pens. Alright. So, 4 pens. 4 pens na binigay ni Kuya Dash Calzado sa mga linyang 'to galing sa, nag-comment sa ating Facebook post. Ang pangalan ay Arjun Castroverde Diopeta. Full name. Ah, nice. Yeah, 4 pens na binigay sa'yo ni Kuya Dash. Next 4 lines ay ito, pakibasa na lang ako, kuya. Sa higit 3 dekada na aking paglalakbay, so yung mga ganyan, mga paglalakbay, nagamit ko rin yun. Di na mabibilang sa daliri mga nagawang sablay. Oh, wow. Mas madalas pa, naging, mas madalas pangang bakante ang aking mga kamay. Mas madalas pang maging bakante ang aking mga kamay. Laging kapos ang aking palad sa pagiging pasaway. Uy! Aha! Sa higit 3 dekada na aking paglalakbay. Pucha, 3 dekada. Parang ano yan Parang kami 3 dekada nga
Okay, ganda. Di mabibilang sa daliri Mhm. ang nagawang sablay. Kumbaga, kahit ng mga ano, marami, kumbaga there's more mistakes that we've done than yung mga ginawa nating mabubuti. Kasi Yes. ganun yun eh. You move forward, you make a lot. Kasi when you move forward to make mistakes, okay lang yun. But if you Mhm. don't, or if you go back sa mga ginagawa mong sablay, Mhm. hindi ka maano. But if you move forward, kahit na magkamali ka, okay lang yan. Kasi at least pinaano mo pa rin eh. Pinupursige mo pa rin. Ginagawa Kahit mo na pa rin siya. magkatapa ka, kaya nga, di ba? Get back up. You know, if you can't, ano, then you get back up. Yes, sir. Madalas ang pagiging bakante sa aking mga kamay. Mas madalas pang pagiging bakante ang aking mga kamay. Laging kapos ang aking palad. Di ba yung sinasabi nila yung palad? Pag ano, yung pagkamot. Nangangate, gano'n. Oo, yung mga pag kinamot mo, uy, magkakapera ako, ganun, di ba? Laging kapos ang aking palad sa pagiging pasaway. Oo nga, kasi siguro pasaway ka dahil matigas ang ulo mo, hindi ka maano sa ano mo. Okay 'to. Yan, maganda gusto ko, gusto ko. So, again, this is just me ano lang, Yeah. on my ano, I give it ano, siguro 4 din, 4 Alright. pens. So, 4 pence din ang binigay ni Ang Kuya. gagaling ngayon ng mga nagsusulat, eh, sabi Yeah. mo, siya, grabe. Yeah, so, 4 pence din ang binigay ni Kuya Dash sa mga linyang 'to galing sa kantang Unahan na ang, artist ang pangalan ay Mike Sin. Mike Sin, shoutout sa'yo Mike Sin. Yeah. So, next 4 lines Kuya Dash ay ito po. Patuloy sa paghakbang, paa sa lupa andar, habang mata sa langit as I shoot at the stars. Likha'i malaya, sining ang naging kulungan lang par. Kulungan as in kulungan, like Yes. tama ba? Okay. Mala reclusion, perpueta, uy, habang buhay ang bars. Ay, perpetual ano. Parang ano lang siya. Malala, reclusion, perpueta, habang buhay ang bars. Aha! Galing ah. Kasi kulungan, bars, ay doon ko muna kagad din ano eh. Sabi ko, ika'y malaya. Sining ang naging kulungan lang par. Mala reclusion, perpuet, perpuet, yan, perpetua, habang buhay. Patuloy sa paghakbang, lupa, paa sa lupa andar. Keep your ano, di ba? Grounded. Yeah. Habang mata ay nasa langit, aim your shoot for the stars. Kumbaga, nangangarap ka pa rin. Diyan pa rin, pangarap mo, yung mga gusto mong mangyari sa buhay. Ika'y malaya, sino ang naging kulungan? Mananasolution perpueta. Okay, I get it na. Galing ng pagkakaroon niya kasi parang inano niya na kahit na nakakulong pa ako sa ano, yung pagiging malaya niya sa pag-ano ng bars, sinusulat niya. Yes. Yun. Or pwede niyang sabihin o baka nakaano siya sa ano, Locked up siya sa music or sa art oo, form na 'to. lockdown siya, oo. He's locked down into that parang ano na, ito na yun eh. Wala na ako pang no escaping this. Kumbaga ito na yun eh. Dito ako kumas ano ko yung rehas na bara or pwede mo sa ano na gawing metaphor. Parang gano'n na yun. Ito na yun eh. Ito na Yes. ako nakakulong sa sarili kong ano, ito na yun. Mhm. Okay. I think I give this ano, 4 as well. 4 as well. Alright. So, 4 pens ang binigay ni Kuya Dash kalsada sa mga linyang 'to galing sa nag-comment sa ating post. Siya ay si Jemel Alfaro Manlangit. Hey, Gerald, thank you, thank you. Alright. Next 4 lines Kuya Dash ay ito po. Banat lang ng banat hanggang makaisa. Di sapat yung pwede na dapat ay kakaiba. Di sapat yung pwede na dapat ay kakaiba. Utak, paganahin. Presensya at the presence of damdamin. Suntok man sa buwan,
balang araw papalarin. Oh, yun, mga suntok sa buwan, parang araw. Ganda, ganda 'to. Banat lang ng banat hanggang kaysa gano'n lang yun. Keep going. Yung ano, kasi a lot of us can write lots of songs, pero hindi natin alam that maybe one or two of them can be that hit, 'di ba? Yes, kuya. Hindi sapat lang yung puwedeng hindi lang puwede 'di ba, tayo yung mga parang alam mo yung ano ugali na, "Hindi, puwede na yan." Kailangan ano pa rin, hindi sapat yung 'di ba? Kumbaga parang don't settle for less, parang gano'n. Don't settle for less, man, you know? And if feeling mo tinatamad ka, just write. You can always ano, come back at it and just, so di sapat yung puwede na dapat ay kakaiba. Kumbaga, you just be you. Yes. You don't have to copy someone else's style kasi alam mo sa hip-hop, 'di ba, there's a thing called biting dati back in the days, and a lot of them did that. But now, I guess, if you just come up with your own formula and your own style of writing, that's what makes you who you are. Iba-iba, 'di ba? Like, my identity is different from whoever, 'di Yes, ba? kuya. Everyone has their own identity when it comes to writing and how they modulate ano nila rin. Utak, paganahin, tama. Always, eh. Kasi dun natin thoughts natin and how we Mhm. express ourselves. Presence at damdamin, yeah. Presensya, tama 'di ba? Presensya, presence, Yes. damdamin, yung nararamdaman natin nga, how we express ourselves, yung feeling. Suntok man sa buwan, 'cause you never know. Suntok ng buwan, pa, yun na yun. Balang araw papalarin. Someday, Yeah. na yun. Tsaka You'll gusto get ko your gusto ko paano niya ginamit yung buwan tas araw, balang araw, oo, yun, suntok sa oo. buwan. Suntok sa buwan, balang araw papalarin. Yun na nga, yung buwan at saka yung araw, Galing. ganun na niya, eh. Mhm. Galing. So yeah, this one, again, 4. 4 pence. Alright. So 4 pence din ang binigay ni Kuya Dash sa mga linyang 'to galing kay Anthony Santos. Anthony Santos, big ups, respect. Alright. So next 4 lines, Kuya Dash. Second to the last lines ay eto. Kung walang kasama, mag-isa, mas ah, ano, Mainam. mainam. Okay, mainam, bumukod, mas mainam bumukod. Kapag pumayag, dumapa, kung ayaw lumukod, okay, medyo ano 'to, kung walang kasama, mag-isa, mas mainam bumukod, separate, Separate. mas may kumbaga mas ano. Kapag pumayag, dumapa, ayaw lumuhod. Kapag pumayag, dumapa, ayaw lumuhod. Parang here's being parang, you have to be humble here. It's parang ganun, eh. Kapag pumayag, dumapa, ayaw lumuhod. Kung di pumayag ang tadhana, ay di pa kaloob. Mhm. Lahat may bayad sa mundo, ultimo utang. Oh, Mhm. this one. Oh, lahat may bayad sa mundo, ultimo utang na loob. This one, definitely. Kung walang kasama mag-isa, mas mas magandang bumukod ka. Kumbaga, kung walang I get that. Kumbaga, if nobody is ano for you, then just do it yourself. You can do it on your own. Yes, kumbaga kung ayaw kang samahan, magsarili ka, parang gano'n. Eh, parang kung ayaw mo, sige, bahala ka, ako na lang. Kaya ko 'to, sige. Kapag pumayag, dumapa. Kapag pumayag, parang inaano mo na, parang ayaw mong dumapa pero kailangan mo, eh. Kumbaga Yeah. yun na yung ego ba, parang inaano mo na, pero hindi, eh. Humility yan, eh, parang gano'n yan, 'di ba? Yes. In a way. So, at kung ayaw lumuhod, ayaw mo, eh. Parang ayaw mo magpaano, eh, parang gano'n na yun, eh. Yeah. Kung di pumayag ang tadhana, ay di pa kaloob. Mhm. Di pa ano sa ano mo yung tadhana, si ano natin, 'di ba, yung destiny, Hindi, yeah. tama ba? Yes. Tadhana 'no, destiny. Ito, this is my favorite. Lahat may bayad sa mundo. Everything has a price to pay in this world. Ultimo utang, ano, which is yung ano mo sa tao.
yung utang na loob mo sa kung sino Yes. rin siguro. This one's nice. I like this one. So I give this 4.5. Whole number lang tayo kaya. Oh, sorry. No, walang half na, no? Wala po. Okay, fine. I give 5. 5. Alright. Wow, so 5 Because pens ang this one's a little binigay. bit for me. Okay. Kasi the more it gets complex in a way, that's where yung lalo yung ano mo eh. Kasi it's like a puzzle that you have to, tsaka the way he said, kung walang kasama mag-isa, mas mainam, mas Bumukod. mainam bumukod. Kapag pumayag, dumapa, at kung ayaw, lumukod. Kung di pumayag ang tadhana, ay di pagkaloob. Lahat may bayad sa mundo, ultimo utang na loob. Oh my God, see, when you flow it, even that. Oh, Yeah. wow. Yes, Alright. sir. So 5 Saludo po pens sa ang inyo. binigay ni Kuya Dash sa mga linyang 'to galing kay, I don't know how to pronounce your name pero Snok, S-N-O-K-H, Snok, parang gano'n. Snock, Mhm. S-N-H. Schnock. Okay, Schnock. Schnock. Yeah, parang gano'n. Sorry you murdered your name. Sorry. Alright. So, But yeah, props. last 4 lines, Kuya Dash, ito po. Woo! Paano to ah? Ang buhay ay kumukulimlim, dumidilim din. Huwag kang ano? Ma, mamindim. Manimdim. Wow, lalim. Manimdim. Mhm. Yuf! Sabi ko nga, wow! Alam mo, yun na nga eh. This is where it gets interesting for me kasi when it comes to my Tagalog din, I'm a bit pero at least Mhm. ay darating din. Pagkakataong kayang labanan at daigin kahit sinlaki pa ng anino mo sa dingding. Wow! This is ang buhay ay kumukulimlim, dumidilim din. Like the weather or anything, a situation in life. Dark. Huwag kang manimdim at darating din. Kumbaga, huwag kang manimdim. Siguro ano 'yan, don't frown, parang gano'n. Yeah, yung emotion mo, no? Yeah, Na parang don't be don't affected. huwag mong babarin yung sitwasyon na yan. Mm. Huwag kang bababa doon sa problema na yun. Huwag kang mag-dwell. Don't dwell on it. Huwag mong darating din. Pagkakataong kayang labanan at daigin. This is pretty much about kumbaga, you're struggling, going through stuff, problems and situations na it's dimming you. It's parang bang sa panahon, di ba? Pag kumukulimlim, dumidilim, di ba? Feeling mo parang ka, parang Yes, Kuya. kahit sinlaki pa ng anino mo, shadow, sa dingding. Kahit sinlaki ng anino mo. Because minsan yung anino, di ba, yung shadow natin, madilim, yun yung di ba? Parang natin, yung reflection from the light. Yes, Kuya. So the light to the dark rin, but then again, that shadow rin, it means something. So that shadow could mean something. Your past, your mo, could mean what you're going through. So, ganda ng pagkano niya. So, I give this a 5 as well. 5 as well, alright. So 5 din, 5 pens din ang binigay ni Kuya Dash Calzado sa mga linyang 'to galing kay, ERB, ang kantang Herb, parang gano'n. Yeah, Wait a minute. Is this the same ERB ba na inaanak ko? Herb Mandia? Yes. Oh, kilala mo siya? Yes, he's my godson. Talaga ba? Yeah, sumakto pa. Oo nga eh. Yeah. Hi, inaanak. Nasa Yeah. Singapore siya ngayon. Herb Mandia 'no? Mandia apelyido. Project Stealth, oo. Tsaka 6'3 Funk, yung namin. Oh, Okay, okay. I didn't know you wrote this. Yeah, galing siya sa kantang ang title ay Alon. Okay. Yeah, so 5 pens ang binigay sa'yo ng ninong mo. Alright.
So Hey, at I'm not biased. Man. at yun ang Rate My Bar. Salamat sa pag-rate O, di ng mga ba? linyang yun, kuya. Doon pa natapos yung anak ko. Yeah. Yeah. So, ERB siya, no? Yeah, Or ERB. okay. I call him ERB the godson because nga, di ba? Yeah. Hey, he's a good graphic artist. If you guys need, pala, yung, niya, service niya sa graphic artist. Pero Graphic busy siyang isa. Alright. So, yun, maraming salamat sa pag-rate ng mga linyang yun, Kuya Dash. At sa lahat ng gustong sundan si Kuya Dash sa kanyang mga socials ay eto, Kuya, pa-explain na lang sa kanila. Yeah, follow me on Dash Calzado, aka Manny Joe Young, on Facebook and YouTube, Dash Calzado TV. Can I add then? Yeah, sure. Instagram, King Dash Calzado. And Legit Misfits na rin as well. Andun na rin ang namin, Legit Misfits sa FB. And Ay, of ilalagay course, ko lahat yan sa description, yung link niyan, guys. So, yeah. Yeah. Okay. Yes, sir. Kuya, bago tayo magpaalam, baka may gusto kang pasalamatan at i-promote. Oh, yeah. Again, thank you sa lahat. Pagmula sa pamilya ko, sa mga, well, to my son Gian and to my daughter Shakina, Daddy loves you always. To my sister Iza, brother-in-law Ben, my niece Dea, and my brother Abolo. And of course, to Funky One Entertainment, One Way, of course, ERB. Shout out to AG Malaya and Carlo DC, and of course, our management team, Patricia Tan, thank you so much. And to Atilani, the Yupay din, thank you so much. And of course, Kuya Boom, the Yupay, thank you. Vibe Station, lahat. All you guys. And The Flow. The Flow, yeah, man, and Magic, The Flow, Sarge, thank you so much then, of course. Hopefully, I want to guess, ikaw naman ngayon ang kaanin ko. Yeah. But doon naman tayo, baliktad. Ako naman ang mag-ano sa'yo. Yes, sir. So, excited na ako doon. Because we already did that before with Wave. So, Yeah. yes, sir. So, yeah. And of course, all the fans, all the supporters, day one homeboys, homegirls, OGs, BGs, everybody, man. Lahat. Even mga, all over the world, man. And of course, want to know, we are coming out with an EP, Pamana. Actually, we're gonna do a launch October 23 sa S2S Bar, which is owned by our manager. Oh, okay. Saan to, So, Kuya? din sa Makati yan. Kung Makati. saan ginanap din yung kay Hashwan. Okay. Sa Pobla. It's somewhere sa may Somewhere. Amorsolo. Okay. Big side. Hole in the wall type bar. Yeah. It's an after-hour spot. So, doon namin gaganapin October 23 for the launch ng EP, which is entitled Pamana, which is actually going to release it via CD. So, if you guys want to check it out. Alright. We'll keep you into details. And sa mga iba pang gagawin namin, abangan ninyo. At saka yung Kings of Flip Hop, cannot forget DJ Med Nasaya, Moro Beats, naku po, Diyos ko, day one, alam niyo na yan. 8 songs, gaya nyo sa first album, pero ito, remixed by none other than DJ Med Nasaya. DJ Med Messiah. Alright. Yeah, excited kaming lahat dyan, Kuya Dash. Maraming salamat din sa pagpapaunlak dito sa episode na to ng Ray My Bar. And kung bago ka lang dito sa channel ko, click mo na yung subscribe button at yung notification bell para mas maging updated ka sa mga susunod na episodes ng Ray My Bar. At kung may hinahanap kang artist na feeling mo kailangan kong i-guest or hindi ko pa nag-guest, check mo yung pinned comment kasi mula season 1 at ngayong season 4, baka nandyan na yung mga artist na hinahanap mo. Hanapin mo na lang yung episode namin. Yeah, so nasa Spotify din tayo, guys. You can check us out sa Spotify para sa mga driving guys natin na gusto lang makinig at ayaw manood at walang yung bandwidth manood. So yun, thank you so much. Maraming salamat sa pagnood ninyo ng Season 4 at ang episode ko kasama si Kuya Dash Calzado ng Legit Misfits. Ako si Tiny Montana at nanonood kayo ng Season 4 ng Ray My Bar. Ito ang Montana TV. Salute! Salute.